Sa halagang 2 milyong piso, nakipagsabuatan si Marian na patayin si James Mejia. Pero biglang nagbago ang kanyang isip nang makilala ng binata sapagkat agad niya itong inibig. Malalagay sa panganib ang buhay ni Marian kapag hindi siya sumunod sa utos na patayin si James. Alin ang kanyang susundin? Ang utos na nagbayad sa kanya o ang sigaw ng damdamin? Bigay na bigay ang pagkanta ni Marian Ferriols. Binibigyang buhay niya ang isang old song na kasalukuyang kinakanta sa pub house na iyon ang matatagpuan sa Santa Mesa, Maynila. Nakikita ng 26 anyos na singer ang kasiyahan sa mukha ng medyo lasing ng mga customer. She was a good singer and she had a long list of repertoire of songs mula sa pinakamabago at pinakalumang mga awiting naging klasiko sa daigdig ng musika. Siya ang pumipili ng mga awiting iparirinig sa isang takdang gabi ng kanyang pagtatanghal. Ibinabagay niya sa edad ng mga customer. Kapag nakita niyang medyo mga bata pa ang mga customer ng pub house ang kinakanta niya, ay iyong mga awiting alam niyang magugustuhan ng mga ito, iyong mga modernong awiting. Pero kapag mga oldies ang karamihan sa mga customer ng pub house, makantang luma ang kanyang ipinaririnig. Gaya ng gabing iyon, binirit niya ang huling stanza ng kanyang huling awitin para sa gabing iyon. At kasabay ng kanyang pagbaw at pagtatapos ng awitin ay sumigamong malakas na palakpakan ng mga customer. More, dapat ay aalis na si Marian sa entablado. Pero ganado siyang kumanta ng gabing iyon at nasamod siyang makipagkatuwaan sa mga customer na humihiling sa kanya ng isa pang awitin. Okay, payag akong bigyan ko kayo ng isang awitin pero magre-request din ako, sabi ng magandang singer. Okay ba sa inyo yon? Okay, halos chorus na sagot ng mga kalalakihan. Good, nasisiyang wika ni Marian. Magkakasundo tayo pag ganyan. Now, humihingal pang dagdag ng dalaga at iginala ang tingin sa kabuuan ng pub house. Gusto kong magkaroon ng isang inspirasyon dito sa stage habang kinakanta ang huling awitin ko para sa inyo. Okay? Okay, tumawa si Marian. Iyon ang malanding tawang aral na aral, tawang showbiz ika nga. Now, I want to call her on stage, that gentleman at that corner. Aniya, at bumaling lahat sa itinuro niyang lalaki ang tingin ng mga customer. Isang may tanda ng lalaki ang itinuro niya. Kalbo ito pero matikas pa ang pangangatawan. Game namang tumayo ang tinawag niyang lalaki. Maluwang ang ngiti. Pumunta ito sa stage. Sinalubong ito ni Marian sa gilid ng entablado at kinintalan agad ng halik sa bumbunan. Nanag-ani ng malakas na tawanan kasi nga'y kalbo ang lalaki. Natawa rin ito. May I know your name, sir? Donato. But you can call me Don. Skip the sir, please. Nagtawanan ng mga customer. Okay, it's up to you, sir. Don. Now I will sing you a song na tiyak kong magugustuhan mo, Don. Ready? Ready. Tango nito. At sa tulong ng 3-man band na nasa likuran ng kinanta ni Marian ang awitin ni Mystica, isang malanding awitin ng liriko, ay nagbibigay ng double meaning. Sinayawan niya ng sensual na sayaw ang customer. Hinahaplos ito sa likod habang iginigiling niya ang balakang. Nagpalakpakan ang audience. Sexy ang kasuotan ni Marian. Maikli ang kanyang bestida na may malalim na uka sa dibdib. Napapalunok ang kalbong lalaki kapag tinutunghan ang maputing dibdib ng dalagang singer. Nang matapos ang awitin, ginantimpalaan ni Marian ang halik sa gilid ng bibig ang lalaki at hindi na niya binigyan ng pagkakataon ng audience na makahiling ng panibagong awitin. Tumakbo na siyang patungo sa backstage kasabay ng pandalas ng kaway. Sa backstage narinig pa niya ang sigaw ng mga customer. We want Marian, we want Marian. Pero hindi na lang yun pinansin ng dalaga. Mga kalahating oras pa pagkaraan, nagsimula na magsipag-uwian ng mga customer. Nakasenting base na si Marian sa backdoor dumaan. Pauwi na siya. 1,200 pesos ang bawat gabi ni Marian sa Aquarius Pub House. 2 beses siyang kumanta doon kada linggo. Bukod sa Aquarius ay kumakanta din si Marian sa isang club sa Rojas Boulevard. 2 beses din kada linggo. Mas taas ng konti ang bayad. Sa kanya dito, sa kanyang kita ay nakaka-afford na ang dalagang CR ng buwanang renta sa isang apartment na nakapagpapasweldo ng isang katulong. Nakapagsusubi ng pakonti-konti bilang paghanda sa kanyang papamahinga bilang singer. Alam na hindi yun panghabang buhay na hanap buhay. Lilipas din ang boses niya, saka may nagsusulputang bago na aagaw sa kanyang trono bilang isang pangunahing mga awit sa mga club. At iyon ang pinaghahandaan ni Marian. Ayaw niyang magmukhang kawawa kapag wala nang kumuha sa kanya bilang singer. Kapag nagkaganon,
Uuwi na lang siya sa Nueva Ecija at doon na maninirahan. Nang siya ay sinilang at ang tao ay lagi namang gustong magbalik sa kanyang pinagmulan. Although magiging masakit ang kanyang pagbabalik kasi naroon si Henry, ang kanyang first love. First love na naagaw ng ibang babae. Pumikit sandali si Marian at ipinilig ang ulo para alisin sa isip ang nagbabalik na alaala ni Henry. Gusto na niya itong kalimutan. Gusto na niyang ibaglit. Pumara siya ng taxi. Mama, sa bandang Parañaque tayo. Tumango ang taxi driver. Binirit agad nito ang takbo sa kahabang iyon ng Magsaysay Avenue. Maluwang daloy ng trapiko sapagkat madaling araw na. Nagtaka si Marian sapagkat nakita uli niya sa club ng Rojas Boulevard ang kalbong lalaking tinawag niya sa stage ng nakaraang gabi sa Quartz Pub House. Sa pagkakataong ito'y nasa unang mesa ito sa mismong harap ng entablado. Titig na titig ito sa kanya. Lihim na napangiti si Marian sa kanyang sarili. Hindi na siya bago sa pagsunod-sunod sa kanya ng customer. Di na niya mabilang sa mga daliri ang mga laking nag-alok na ibabahay siya. Hindi na raw niya kailangang kumanta. Ako na lang ang kakantahan mo, sinasabi pa. At sinasabi ang pangungusap ng may malisyosong ngiti sa labi. Na alam niya ang kahulugan. Ibig sabihin, mic na lang nito ang kanyang hahawakan. Hindi niya type. Hindi kasama sa kanyang mga pangarap ang maging kabit o karida. Pero hindi naman gumawa ng anumang aksyon ng kalbong lalaki. Bago pa natapos ang kanyang first set, ay nakita niyang kinawayanan nito ang isang waiter at hiningi ang bill receipt. Nagbayad ito at umalis na. Medyo napahiya si Marian sa sarili sapagkat hindi pala totoo ang kanyang kutob na siyang sinusundan ng lalaki. Agad din namang nawala sa kanyang isip ang lalaking kalbo. Ipinagpatuloy niya ang pag-awit. Nang matapos ang una niyang set, pinuntahan niya ang mesa ng isang customer na nag-request na may table siya habang hinihintay ang pangalawa niyang set. Kalahating oras siyang magpapahinga, papalitan ng ibang singer at pagkatapos ay siya uli at uuwi na siya. Matatapos na naman ang kanyang gabi. Ang totoo na babagot na siya sa kanyang trabaho. Oo nga, childhood dream niya ang pagiging singer, ngunit hindi yung ganitong klase. Ang ibig na maging popular na singer gaya ng sumikat na mga awit sa bansa. Pero siguro talagang hindi siya nakatadhana ng sumikat. Wala siyang backer, wala siyang malapitan. Sa showbiz kung minsan ay hindi lang talento ang tungtungan tungo sa tagumpay, kailangan din ang tibay ng sikmura at kapal ng mukha. Kung pumayag lang si Marian na magpagaray sa isang mistisong inchik na kasosyo sa isang recording company, siguro isa na siyang sikat na singer sa ngayon. Pero hindi siya pumayag. Hindi niya kaya ang ganoon. Magtitiis na lang siyang kumita ng barya-barya kaysa naman mababoy ang sarili. Minsan na akong nababoy at ayaw ko nang maulit pa yun. Maya-may isinalang na uli si Marian sa entablado para sa kanyang pangalawang set. Tatagal iyon ng mga mahigit kalahating oras. Kapapalooban ng 8 hanggang 10 awitin. Gaya ng dati ng ginagawa. Sa pinakahuling kanta ay tumawag si Marian ng isang customer sa entablado. Gusto niyang bigyang kasiyahan ng mga customer. Sa mga ito kumikita ang mga gaya niyang entertainer. Ngunit mukhang minalas siya sa lalaking napili ng gabing iyon. Nang salubungin niya ito sa gilid ng stage ay agad siyang nahipuan. Hindi niya sangga o nailagan ng kamay nito dahil hindi naman niya inaasahang magagawa nito. Pero saglit lang natigilan si Marian. Mga makabawi sa pagkagulat ay bigla niyang hinataw ng microphone ang lalaki. Sapol ito sa noo. Hindi rin ito akalain na ganoon katapat ang dalagang singer. Isa pa lasing ito. Napabuka ang bibig ng mga customer nang makitang pumutok ang noo ng lalaki at agad na umagos ang sariwang dugo. At bago pa nakareak ang bastos na customer, 2 maskuladong bouncer ang nakadamba sa stage at kinalitkad ito pababa. Nag-dirty finger ang lalaking kay Marian kahit hawak-hawak na ito ng 2 customer. Pagbabayaran mo ito. Hindi na umimig si Marian. Nang mapawi ang kaguluhan ay kumanta pa si Marian at kahit malakas ang kabog ng kanyang dibdib ay nagawa pa rin niyang magpatawa. This will be my last song for you tonight. Kailangang maligo agad ako para malis ang makas ng kanyang palad sa ano ko. Nagtawanan. Nagbaw siya nang matapos ang awitin. At wala nang nag-request na kasunod na kanta. Nauunawaan ng mga customer na nabastos siya at alam na mga itong nawala na siya sa mood. Iyon na rin ang nasa isip ni Marian na nag-aabang na siya ng taxi sa labas ng club. Ang bastos na lalaking iyon. Pero lihim din yung binati ang sarili sapagkat nagawa niyang hambalusin ito ng microphone. Nakahipo nga siya pero nahataw ko naman siya. Dahil nakita niya, putok ang noon niya. Nang walang ano-ano may humintong kotse sa harapan niya. Napawang ang labi ni Marian. Lumakas ang kamog ng dibdib. Agad niyang natiyak sa isip na iyon ang customer na nahataw niya ng mic. Tiyak na inaabangan talaga siya para gantihan. Para gawan pa ng lalong malaking perwisyo.
Unti-unting bumaba ang salamin ng bintana ng kotse. Kasabay ng paghanda ni Marian na tumakbo. Kung sakaling ito nga ang lalaking nahataw niya, sinisiguro niyang hindi siya nito aabutan kahit naka-high heel shoes siya. Nang mabuksan ang bintana ng kotse, ay nakita niya ang lalaki. Napamulagat si Marian. Ang lalaki sa kotse ay hindi yung lalaking nahataw niya ng Mike, kundi yung lalaking kalbo na nang nagdaang gabi lang ay inanyayahan niya sa ibabaw ng entablado habang kumakanta siya sa Quarry's Pub House sa Santa Mesa, Maynila. "Hay, sakay na," ang sabi, ngiting-ngiti. "Natatandaan mo pa ba ako?" "Ha? Yeah. Halika na, sakay na. And don't worry, hindi ako kasing basta." Nang lalaking iyon na hinata mo ng microphone. "Bakit? Nakita mo yung nangyari kanina?" "Oo, may nag-text lang sa akin kaya umalis din ako kanina. Pero bumalik din ako agad. Doon na nga lang sa bandang hulihan ako napapwesto dahil puno na sa harapan ng stage." Ibinukas nito ang pinto ng kotse. "Come on. May business proposal akong i-offer sa'yo. Anong malay mo? Baka magkasundo tayo." Nag-isip si Marian. Tinansya niya ang pagkatao ng lalaki. Sa dami na ng nakasalamuhan niyang tao, more or less ay nababasa niya ang karakter nito. Medyo nag-feel nga lamang siya kanina sa pagbasa ng karakter ng lalaking nanghipo sa kanya. Tungkol saan naman ang business proposal na sinasabi mo? Ngumiti lang ang lalaki. "Halika, sumakay ka muna at maghanap tayo ng bukas na restaurant. Saka natin pag-usapan." "Tungkol ba sa pagiging singer ko?" Ngumiti uli ito. "No, iba. Actually, hindi ako mismo ang may business proposal sa'yo." "O, sino?" "Boss ko." "DOM ang boss mo?" Natawa ito. "Hindi DOM, kundi DOW. Dirty old woman?" "Exactly. Nasaan siya? Saka ako sasabihin sa'yo kung saan mo siya matatagpuan kapag nakapag-usap tayo." Sandaling nag-isip si Marian. Pag-uwi pinasyang sumakay na nga sa kotse ng lalaki. Dahil kung babae, natiyak niya ang i-offer nito ay hindi monkey business. Isa pa na yung ganyan na rin siyang sumakay sa kotse ng kalbong lalaking ito. Dahil ang totoo ay kinakabahan pa rin siya tungkol sa customer na nahataw niya ng microphone sa noo. Baka hindi agad siya makakuha ng taxi at dumating naman ang lalaking iyon. Alam niyang dinala iyon ng mga kasamahan sa pinakamalapit na ospital para matahi ang mahaba-haba rin namang hiwa sa noo, tala ng malakas na paghataw niya. Humantong sila ni Kalbo sa isang restaurant bukas 24 oras. Kapit sandwich ang in-order niya para sa sarili. Ang kay Kalbo 2 boteng bird. Siya nga pala, siguro naman ay natatandaan mo rin ang pangalan ko ano. "Oh yeah, I have a quite retentive memory. You're done right." "Tama, matandain ka nga." Tinimpla ni Marian ang kanyang kape. Nang matimpla ay tinikman iyon. Tamang-tama sa kanyang panlasa. Sinimanali ang kainin ng kanyang egg sandwich. "Now, ano ang business proposal mo?" "Este ng boss mo?" tanong niya. Nagpuna siya ng tissue paper sa palibot ng bibig. "Wala ako sa posisyon para sabihin sa iyo ang proposal. Anito ng makatungga ng beer. Ang gusto niya lang iparating sa iyo ay kung gusto mo raw bang magkaroon ng instant 2 million pesos. Napahinto sa tapat ng dibdib ng dalaga ang isusubong sandwich na nakatingin sana. Napalunok siya at nabanggit na halaga. 2 million pesos, tumataginting. "Pinapaikot mo ba ako?" Nananansiyang tanong ni Marian kay Don. Tumawa si Don. "Look, anitong napailing ng panang bahagya. Driver lang ako. Family driver. Bakit naman kita pa iikutin? Malaking halaga ang sinasabi mo. Galante ang boss ko. Pero ano ang ipagagawa niya sa akin? Bakit magbabayad siya ng ganun kalaking halaga?" Naantala ang pagsagot ni Don. "May alam ako sa plano niya. Pero gaya ng sabi ko kanina, wala ako sa lugar para sabihin sa iyo kung ano ang gusto niyang ipagawa." Ayaw kumurap ni Marian habang nakatitig sa mukha ni Don. Binabasa niya sa anyo nito kung ito ba hindi nagbibiro lamang. Pero naisip din naman niyang walang dahilan ng lalaki para magbiro sa kanya ng ganoon. "Wala ka man lang hint kung ano ang gustong ipagawa sa akin ng boss mo? Sakaling pumayag ako makapagkita sa kanya?" tanong niya. Umaasang kahit kaunting impormasyon ay mabibigyan siya ng lalaki. Umiling ito. "Kung interesado ka, sino lang ang kausapin mo? Sa kanya mo malalaman ang buong detalye." Napailing din si Marian. "Alam mo, mahusay kang tauhan. Sinusunod mo kung ano ang iniuutos sa'yo. Iyon ang trabaho ko. Ang sumunod sa ipinag-uutos na nagpapasweldo sa akin." Wika nito. Ang totoo, gastos niya ang pagpunta-punta ko sa mga club. Binibigyan niya talaga ako ng budget. Para ano? Para maghanap ng isang gaya mo.
Gaya kung ano. Yung artistic, yung ang trabaho ay nasa entertainment. Nangunot ang noo ni Marian. Anong kinalaman niya sa gusto niyang ipagawa sa akin? Siya na lang ang nakakaalam nun at may dinukot ito sa bulsa ng polo. Man din ay nakahanda na talaga para ibigay sa kanya. Yun lang ang laman ng bulsa niyon. Calling card. Siya nga pala, kung interesado ka, sa numerong ito mo siya makokontak. Tinanggap ni Marian ang calling card. Binasa ang nakasulat sa pangalan doon. Guadalupe Mejia, proprietor at manager ng isang recruitment agency nang tanggapan ay matatagpuan sa Malate, Maynila. Sa ibaba 3 set ng telephone number ang makikita. Nakasulat din doon ang numero at mobile phone. Inilagay ni Marian sa kanyang handbag ang calling card. Maya-may kinawayan na ni Don ang waitress. Nagbayad ng cheat at nagyaya ng umuwi. Ihahatid na kita sa apartment mo, ang sabi. Napatingin si Marian sa mukha ni Don. Alam mo, sa isang apartment ako nakatira. Takang tanong niya. Matagal na. What? Ang totoo ay matagal na kitang sinusubaybayan, ang sabi. Tinitingnan ko kung may sabit ka. I mean kung may nagagarahe sa'yo o kung may boyfriend na sumusundo. Bakit kung meron? You will not be qualified for the job kung meron ka ng alinman sa dalawa. Bakit naman? Yun ang belly ng boss ko. Ni Guadalupe Mejia. Oo, mga ilang taon na itong boss mo. In her mid-60s, pero mukhang mas bata. Nagpapabanat ng mukha. Natawa si Marian. Chismoso ka ha? Totoo ang sinasabi ko. Kung ganun maganda siguro ang boss mo. Glamorosa siguro. Ikaw na ang humusga pag nakikita kayo. Teka, interesado ka bang makipagkita sa kanya? Bakit gusto mong malaman? Para masabi ko sa kanya. Kung hindi, patuloy niya akong paghahanapin ng gaya mong willing tumanggap sa trabahong gusto niyang ipagawa. Obsess siya sa bagay na gusto niyang ipagawa ha. Siyempre, basta sa pera, handang gawin ng boss ko ang lahat. Ayun, naisa loob ni Marian Ferriols. Pera, iyon ang bottom line ng kung ano man ang bagay na iyon na gustong ipagawa ng boss ni Don. 99% ng bawat aksyon at kilos ng isang tao ay kwarta ang dahilan. Pumayag si Marian na magpahatid kay Don sa tinutuluyang apartment. Maganda ang vibes niya sa personalidad ni Don. Palagay niya mapagkakatiwalaan. Parang silang matagal na magkakilala habang nagsakay na sila ng kotse. Nagkukwentuhan na sila na akala mo noon pa lang na naging magkaibigan. Sa tansya ni Marian ay mga 40 na ang edad nito. Palagay ang loob ng dalaga sapagkat alam niyang walang balak manligaw sa kanya. Dahil kung nagbabalak itong ligawan siya, tiyak na hindi nito aamin ng tunay na uri ng trabaho. Pero dahil inamin, nalaman ni Marian na walang balak magyabang. Ang marami kasi sa mga nakikilala na yung lalaki, paghahambugan muna siya bago siya digahan. Ang akala yata ay makukuha siya. Sa kahambugan, sige ha, thank you sa hatid. Sabi niya nang ihintaw nito sa sapat ng tinitirahan niya ang kotse. Walang anuman, bumaba siya. Tatawag ka kay boss, bahala na. At kumaway pa ito sa kanya, saka pinasibad ang kotse. Mula sa labas ay inabot niya ang trangka ng maliit na bakal. Muli niyang isinrayin yun na makapasok. Kasalukuyang kinukuha niyang susi sa loob ng handbag ng may mamataan sa simento, malapit sa main door. Napamulagat siya nang makilala kung sino yun. Napatakbo si Marian palapit sa teenager na lalaking natutulog sa simento. Sa pinang maliit na karton, nakabaluktot ito na parang giniginaw. Toto, sabi niya. Hoy Toto, bunsong kapatid niya si Toto, mga 15 anyos. Unang sulya pa lamang ni Marian sa nakabaluktot na binatilyo, ay nakatiyak agad siyang ito ang kapatid niya. Nagising si Toto. Dumating ka na pala ate, ang sabi. Dahan-dahan itong bumangon. Nag-iinat. Bakit dyan ka natulog? Awang-awa si Marian sa kapatid. Kanina ka pa ba? Oo, sagot ni Toto. Inagot ako ng antok at di ko na natiis. Kaya naghanap ako ng karton at ginawa kong banig. Bakit kasi dumarating ka rito ng alanganing oras? Paninisin niya sa kapatid. Alam mo naman ang oras ng trabaho ko, diba? Kahapon pa sana ako ng hapon dumating dito. Ang kaso na siraan ng bus na sinakyan ko. Kaya heto dumating ako dito ng alanganing oras. Napailing si Marian. Tumayo ka na dyan. Tumayo na rin siya at kinuha ang susi ng handbag. Binuksan niya ang pinto at magkasunod silang pumasok. Bakit ka napasugod? Natanggal siya ng sapatos. May malungkot na balita ate. Sabi ni Toto na naupo sa mahabang sopa. Napatitig si Marian sa kapatid. Bakit? Ano ang malungkot na balita? Ang itay. Parang binundol ang dibdib ni Marian. Ang itay? Bakit na? Paano ang itay? Inatake. Nasa ospital siya ngayon ate. Naramdaman agad ni Marian ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Umuwi siya sa probinsya at namatay din ang kanyang ama. At nangako si Marian sa ina na gagawa siya ng paraan para magkaroon sila ng pera.
Kaya lumuwas uli agad siya sa Maynila, dala ang calling card na ibinigay sa kanya ni Don. Ngayon ay kaharap niya, ang babaeng pangalan ay nakalagay sa calling card. Magandang babae nga si Mrs. Mejia at mukhang mas bata nga kaysa tunay nitong edad. Pero ewan ba kung bakit may aura itong hindi gusto ni Marian. Ewan niya kung ano. May ibinigay hong calling card sa akin ang driver mong si Mang Donato. Magalang na sagot niya. Nagpunta ka rito dahil interesado kang malaman kung ano ang gusto kong ipagawa sa'yo. Opo, nagalis ito ng salamin sa mata. Nagtataka ka siguro kung bakit 2,000,000 piso. Ang iniaalo ko sa sino mang willing na tumanggap ng trabahong gusto kong ipagawa. Napatango si Marian. Sa totoo lang ho, nagtataka talaga ako. Masyadong malaki ang 2,000,000 piso. Dahil hindi rin madali ang ipagagawa ko. Paliwanag nito. Handa ka bang gumawa ng isang trabahong mabigat? Napalunok si Marian. Naalala naman niya ang kanyang itay. Opo, kung kaya ko. Kayang-kaya mo ito, Iha. Madali lang ang trabahong ito para sa isang tulad mo. Nangunot ang noo niya. Ano ang ibig ninyong sabihin? Hindi agad nito sinagot ang tanong ni Marian. Sa halip nilang nito ang isang nakakwadrong larawan. 3 taong nasa picture. Isang lalaking siguro kaedad ni Mrs. Mejia. Si Mrs. Mejia mismo at isang lalaking siguro mga 26 anyos. Larawan niya ng pamilya ko, sabi nito. Nakatingin pa rin sa nakakwadrong larawan. Yan ang nasira akong asawa. Balo na kayo, ma'am? Oo, 3 taon na. 24 anyos naman si James nang kunan ang picture na yon. Tama ang tansya niya tungkol sa edad ng anak ng mag-asawa, naisip ni Marian. Naghintay siya sa susunod na sasabihin ng babae. 27 years old na ngayon si James. Sinasabi ulit ni Mrs. Mejia, gusto kong paibigin mo siya. Napabuka ang bibig ni Marian. Nagulat. Nagulat ka ano? Nakangiting saan nito? Paiibigin ko ang anak ninyo at iyon ang babayaran niyo ng 2,000,000 piso sa akin. Oo, mabilis na sagot nito. Pero maagap ding idinugtong. Paiibigin mo siya at pagkatapos ay papatayin. Halos lumuwa ang mga mata ni Marian sa narinig. Are you kidding? No, I'm serious. Anak niyo, ipapapatayin niyo. Naging mapakla ang ngiti ni Mrs. Mejia. Hindi ko siya anak. What? Iyon ang totoo. Deklara nito. Ako nga ang nakilala niyang ina. Pero ang totoo hindi ko siya tunay na anak. May depresya ako sa matters at hindi maaaring magbuntis. Natuklasan niya ng asawa ko 2 taong makaraang makasal kami. At nakiusap siya sa akin. Anong pakiusap? Naghanap siya ng babaeng magdadala ng kanyang binhi. Ibig ninyong sabihin, baby maker? Tama, baby maker. Binayaran niya ang babae at nang magbuntis at makapanganak, inirehistro namin sa aming pangalan ng bata. Walang alam si James tungkol dito. Okay, naisip ni Marian. Hindi nga nito tunay na anak si James, pero hindi pa rin yun sapat na rason para patayin ng binata. Hindi niya maubos maisip kung bakit kailangan magplano ng ganong maitim na balak si Mrs. Mejia laban sa binatang ito na nagpalaki. Kaya mo bang gawin ang pinagagawa ko? Untang nito nang hindi pa rin nagsalita ang dalaga. Kaya ko siyang paibigin, kaya lang bakit kailangan pa siyang patayin? Tumaas ang kanang kilay ng babae. Kung ano man ang dahilan, akin na lang yun. Kung tatanggapin mo ang trabaho mo lang ang sundin ko kung ano ang pinapagawa sa'yo. Napalunok si Marian, suplada sa isip-isip niya. Pero wala na siyang panahong maging maurirat o maging mapili sa klase ng trabahong ibig ipagawa sa kanya. Nakikipag-unahan siya sa panahon, kailangang matalo niya si kamatayan. Sa isang karera ang nakataya ay buhay ng kanyang ama. Halimbawang tatanggapin ko ang trabaho, paano ang magiging kung tatanggapin mo ang trabaho? Ibibigay ko na agad sa iyo ang kalahati ng halagang magiging kabayaran mo. Agap nito. Hindi na siya hinayaang matapos pang gusto niyang itanong ang natitirang kalahati kapag nakita ko ng isang malamig na bangkay na si James. Paano kung halimbawang mabigo akong paibigin siya? Sa bagay na yun wala tayong magiging problema, Marian. At least ay nakikita kong nag-try ka. Kapag nabigo kang paibigin siya, siguro na ay pwede mo pa rin makuha ang kanyang tiwala. At kapag nakuha mo na ang kanyang tiwala, iisip tayo ng paraan kung paano natin siya maililigpit nang pareho tayong di malalagay sa alanganin bilang suspect. Pero paano naman halimbawang lokohin ko kayo? Iwinasiwas ito ng marahan ng kanang hindi turo. Don't ever do that, young lady. Mapapahamak ka. Kaya kung bumayad ng hard killer, maipapatay ka lang. Kinilabutan si Marian. Hindi siya kumibo. Alam kong nangangailangan ka ng pera sa mga panahong ito. Sabi ulit ni Mrs. Mejia. Alam kong nasa ospital ang father mo. Malubha. Napanganga na naman si Marian. Paano niyo nalaman? Kaya nga huwag kang mag-isip ng lokohin ako.
Sabi uli ng ginang, kapag ginusto ko ay magagawa kong alamin. Pag kumilos ang pera, walang imposible. Ang sabi nga, when money talks, everybody listen. Tuso ang matandang babaeng ito. Isa loob ni Marian. Hindi nga niya ito maiisan. Ano Marian, tinatanggap mo ba ang trabaho? Tanong nito maya-maya. Hindi siya makasugot. Alalahanan mo ikaw na lang pag-asa ng itay mo. Untag nito, may pigil ng ngiti sa mga labi. Sa dami ng babae, bakit ako napili mong alukin ng trabaho ito? Tanong din niya. Unang-una dahil maganda ka. Ikalawa dahil singer ka. At pag singer ka, ibig sabihin ay may inclination ka rin sa pag-arte. Ang trabahong ito ay nangangailangan ng mahusay na pag-arte, Marian. Nawalan ulit ng imik ang dalaga. Kung nag-aatubili ka, sabihin mo agad. Sabi nito, magpapahanap na lamang ako ng iba kay Donato. Napalunok-lunok muna si Marian. Nag-aatubili talaga siya. Pero alam niyang no other choice kundi yung tanggapin niya ang trabaho eh. Sa ganoong paraan siya magkakaroon ng instant money at sa isang emergency na kagaya ng kinasasadlakan ng kanyang pamilya, iyan ang instant solution. Sige ho, tinatanggap ko. Umuwi muna sa kanilang probinsya si Marian matapos tanggapin ang paunang bayad na 1,000,000 piso ni Mrs. Guadalupe Mejia. Para masiguro ang kaligtasan ng ama ay markila si Marian ng isang ambulansya at dinala sa heart center ang lalaki para doon sa mailalim sa heart bypass operation. Tuwang-tuwa ang kanyang ina. Pero saan ka kumuha ng pera? Tanong nito. Titig na titig sa kanyang mukha na akala mo'y may ginawang kasalanan ng dalaga. Nangutang ho ako sa isang kaibigan. Pautal na sagot niya. Nautal siya sapagkat hindi naman siya sanay magsinungaling. Kulang-kulang na 500 piso ang nagastos natin sa ama mo at patuloy pa tayo sa pagbili ng mamahaling mga gamot. Sino ang kaagad-agad na magtitiwala sa iyong magpautang sa ganong kalaking halaga? Napipilan si Marian. Inutang ko yun sa isang may-ari ng club na kinakantahan ko. Sabi niya, ang usapan namin babayaran kong unti-unti sa kanya sa pamamagitan ng pagkanta sa club niya gabi-gabi. Kaya lang matatagalan siguro na bago uli makabalik sa probinsya natin. Tutaliglas na si Itay. Mix ang emosyon ni Marian habang nagbibiyahe patungong San Rafael, ang probinsya ni na James. Naroon ang binata habang namamahala ng Hacienda Mejia. Isang malaking halaga ng kayamanang naiwan ng amang si Ruben Mejia. Medyo maganang pakiramdam ng dalaga sapagkat alam niyang nasa ligtas na kalagayan ng kanyang itay. Magaan sa dibdib ng isang anak na malamang nakagawa siya ng paraan para madugtungan ang buhay ng taong nagpala sa kanya. Pero may agam-agam din sa kanyang puso. Patungo siya ngayon sa Hacienda Mejia upang gumawa ng bitag na magdadala kay James sa kamatayan nito. Napabuga sa hangin si Marian. Never in her life na inakala niyang masasangkot siya sa ganong maitim na plano laban sa kanyang kapwa. Never in her life na inakala niyang isang lalaking inimbatahan niya sa entablado para kantahan ay magiging tulay pala niya tungo sa ganitong sabuatan. Alam ni Marian na mababa na ang tingin sa kanya ng mga dating kaibigan dahil naging singer siya sa mga club. Sa ibang makikitid ang isip, ang isang bahaging nagtatrabaho sa club, ano man ang trabaho nito, ay tiyak na nakikipaglambutsingan sa mga lalaki. Iyon ang dahilan kung bakit hindi na siya sumipot sa St. Catherine University Grand Reunion. Nahihiya siya sa kanyang mga kabatch na puro successful na. Huwag naman sana siyang pumalpak sa lakad niyang ito, dasal ni Marian sa sarili. Pag pumalpak siya ay natunugan pa ng media ang sabuatang grande nila ni Mrs. Mejia laban sa kaisa-isa nitong anak. Tiyak na lalo siyang kukutsain ng mga kakilala. Mahigit 5 oras ang biyahe mula Maynila hanggang San Rafael. Nakatulog sandali si Marian sa biyahe. Nang magising siya nasa terminal ng bus ang nagbababaan ng mga pasahero. Miss San Rafael na, sabi ng konduktor. Pero nagulat pa si Marian. Kinuha niya ang overhead compartment ng kanyang bagahe. Nahiling pa siya habang paika-ikang tinungo ang pinto ng bus. Paika-ika sapagkat medyo mabigat ang dala niyang maleta. Nahiling pa si Marian sapagkat hindi niya akalaing magiging ganun kabilis ang biyahe. Siguro'y talagang ganun kapag ayaw mo pang makarating sa iyong paroroonan. Sa totoo lang ay kinakabahan si Marian sa magiging pagharap nila ni James. Ewan niya kung bakit. Palingali-nga siya nang makababa ng bus. Kinakawayan siya ng mga tricycle driver na nasa bukana ng terminal. Miss Tricycle, lumapit siya sa isa. Alam niyo ba yung Hacienda Mejia? Tanong niya. Aba oo ma'am, alam ko yun. Malapit lang ho dito yun. Magkano mo ako sisingilin kung magpapahatid ako sa doon? 50 pesos ma'am, pwede na yun. Nagulat pa siya. Akala ko sabi mo malapit lang. Bakit 50 pesos mo ako sisingilin? Napakamot sa ulo ang tricycle driver. Malapit nga lang ho dito ang bukana ng Hacienda.
Pero kung sa mansyon ng mga mahihiyang punta nyo, malayo ho yun sa gate ng asyenda. Ganun ba? Makikita niyo ho. Sige na nga. Lumigid ang tricycle driver at kinuhang bitbit na maleta ng dalaga at inilagay yun sa top carrier. Pumasok na sa sidecar si Maria at pumesto na sa motor ng lalaki. Maya-maya pa'y nasa highway na ang tricycle. Pinapaspas ng panghapong hangin ang hanggang balikat na buhok ni Marn. Sa kanyang isip ay sinasariwa ang huling instruction sa kanya ni Mrs. Mejia. Darating ka sa asyenda at hahanapin mo ako. Magpapakilala ka kay James at sasabihin mong anak ka ng matalik kong kaibigan. Napatira ka ng matagal sa Davao. Sasabihin mong patay na ang iyong ina. Itinanong niya sa babae kung naroon ba ito. Sa asyenda pagdating niya. No, wala pa ako roon. Mauuna ang dating mo sa asyenda. At magugulat pa ako kunwari kapag nalaman kong anak ka ng matalik kong kaibigang si Amanda. Tapos ay ibabalita mo sa akin na namatay na si Amanda at iiyak ako. Pagkatapos aalukin kitang doon muna sa asyenda habang gusto mo. Planchado ang plano ni Mrs. Mejia. Walang makikitang butas ng sino man. At syempre kasama sa plano, papayag si Maria na tumira muna sa asyenda habang nililimot ang kamatayan ng kanyang ina at habang nililimot ang kamatayan ng inang si Amanda na kaibigan ni Mrs. Mejia. Doon siya ay sasagawa ang unti-unting pang-aakit sa binata. At huwag mong kalilimutan, Tita Guada ang itatawag mo sa akin. Huwag na huwag kang magkakamali. Pag nadulas ang dila mo, ipapalpak ang plano natin. Walang 15 minutos ay narating nila ang gate ng asyenda. Maluwag ang gate niyon na palaging nakabukas, walang bantay. Aspaltado ang kalsada mula roon. Di kalayuan sa gate, nadaanan nila ang isang truck na tila nasiraan. Nire-repera yun ng ilang kalalakihang puno ng langis ang grasa ng mga kamay. Hindi nagsisinungaling ang tricycle driver nang sabihin itong malayo nga ang mansyon sa gate ng hasyenda. Napakalawak ng lupaing iyon na natatamnan ng kung ano-anong punong namumunga. Pero di kalayuan, natanaw din ni Maria ng napakalawak na tubuhan. Pero di nakaligtas sa mapag-orsabang dalaga ang mga poste ng ilaw na nakahilera sa gilid ng aspaltadong kalsada. Kulang sa kalahating oras bago nila narating ang mansyon. Kay gandang pagmasdan, isang bahay na sumisimbolo sa kasaganaan. Wika nga'y may sanghaya ng loob mahal. At nasa gitna ng isang napakalawak na asyenda, may sariling bakuran ang kulay puting mansyon. Itinigil ng tricycle driver sa mismong tapat ng mataas na gate na bakal. Binayaran niyang driver. Tinulungan siya nitong ibaba sa kanyang maleta mula sa top carrier. Salamat, wala akong anuman ma'am. At umalis na ito. Hapon na pero may sikat pang araw at katakatakang malamig ang simoy ng hangin kayong maganda naman ang panahon at walang palatandaan na uulan. Nagustuhan agad ni Maria ng klima sa lugar. Nagpalinga-linga siya sa katumimbre. Hindi nagtagal isang matandang lalaki ang nagbukas ng pedestrian gate. Sino ang kailangan mo, Ining? Ang tanong. Napalunok mo sa na siya bago itinuloy ang sasabihin. Si Tita Guada po. Si Senyora. Wala siya dito, Ining. Sino ka ba? Muli napalunok siya. Hindi talaga siya sanay magsinungaling. Ang matandang lalaki pa lang na ito ang kaharap niya. Pero kabadong-kabado na siya. Ano ho? Anak ako ng matalik na kaibigan ni Tita Guada. Ganun ba? Ikaw siguro yung anak ng Amanda. Nangislap ang mga mata ng matandang lalaki at iniluwang nito ang pagkakabukas ng gate. Halika, Ining. Tuloy ka. Inaasahan na ni Senyorito James ang pagdating mo. Bakit ho? Alam niya bang darating ako? Isinulat na sa kanya ng kanyang mama. Pumasok si Marian. Mabilis na kinuha sa kanya ng matandang lalaki ang bitbit niyang maleta. Siya nga pala, Ining. Tawagin mo na lang akong Tata Pedro. Sabi pa nito na nagpatiunas sa paglalakad. Ikaw naman, anong pangalan mo? Marian po. Magandang pangalan. Maluwang ang bakuran. Sa isang dulo na raw ng gazebo, may altar pa sa isang panig ng likuran na may cascade. Sa bakod na nilagyan ng makikintab na batong buhay, tuloy-tuloy ang pag-agos ng manipis, pero malinaw na tubig na akala mo'y gumagalaw na salamin. May nagbukas na agad ng main door kahit di pa kumakatok si Tata Pedro. May nakatanaw siguro sa kanyang pagdating sa isip-isip ni Marian, isang may edad na ring babaeng napakwadot doon. Anak ng kaibigan ng Senyora Guada, sabi agad ni Tata Pedro sa babaeng nagbukas ng pinto. Si Marian. Marian siya naman ang mayordoma dito. Si Anesita. Magandang hapon ho, Anesita. Ngumiti ito. Magandang hapon din. Halika tuloy. May gagawin pa ako sa garden. Bahala ka na sa kanya. Bili ng lalaki. Sige ho, ako na ang bahala sa kanya. May iiwan na kita. Nakangiting baling kay Maria ng Tata Pedro. Sige po, salamat.
Si Nana Sita ang nagbitbit ng malita ni Marian papasok. Ibinaba nito yun sa may pana ng maluwang na hagdanan. Halika muna sa komedor. Pagmimeryandahin na muna kita bago kita itahatid sa guest room. Ang sabi. Napatangutang muna lang ang dalaga. Tamang-tama sa isip-isip niya. Medyo nakakaramdam na nga siya ng gutom. Tinawag ni Nana Sita ang isang katulong na nagngangalang Nona at pinahainan si Marian ng merienda. Ham sandwich at orange juice. Salamat, sabi niya kay Nona nang mailapag nito sa harap niya ang merienda. Kiming ito ang naging tugon ng katulong. Tumalikod na ito. Kayo po, Nana Sita. Sige, katatapos lang din namin magmerienda nang dumating ka. Kumain si Marian. Pakiramdam niya ay pinagmamasdan siya ni Nana Sita habang siya ay kumakain. Parang pinag-aaralan ng kanyang anyo. Ang siguro'y binabasa kung ano ang kanyang pakay sa bigla niyang pagdating. At naisip niya, may kalam kaya ang matandang ito sa tunay na pagkatao ni James o kasabot din kaya ito ng maitim na balak ni Mrs. Guadalupe Mejia. Pagkatapos magmerienda ay sinamahan na siya ni Nana Sita sa kanyang magiging silid. Maluwang iyon at may sariling banyo. May malaki ring bintana na tatabingan ng makapal na kortinang kulay peach. Ito ang magiging silid mo. Magsasabi ka lang sa katulong kung meron kang kailangan, sabi ni Nana Sita. Nakatayo ito sa tabi ng pinto. Lumingali nga si Marian. All her life ay hindi pa siya nakatulog sa ganang karangyang silid. Ngayon pa lang. Salamat ho. Mukhang pagod na pagod ka. Magpahinga ka muna. Ipatatawag na lang kita mamaya sa oras ng hapunan. Opo. At lumabas na ito ng silid. There was something sa aura ni Nana Sita na hindi gusto ni Marian. Polite ito pero yun ang tinatawag no cold politeness. Nagliyelong pakikitungo. Parang pinakikisamahan lang siya ng maayos sapagkat alam na anak siya ang matalik na kaibigan ng reyna ng mansyong iyon. Marahang napailing si Marian sa sarili nang maalala si Mrs. Guadalupe Mejia. Mabilis itong kumilos, planado ang mga aksyon. Naisulat na palagad ito kay James na darating siya. Siya na ipinakilala nitong anak ni Amanda na matalik nitong kaibigan. Iyon ang sinabi kanina sa kanya. Ni Tata Pedjo, nagsimulang magdisimpake si Marian. Inihangar niya sa loob ng built-in cabinet ang dala niyang mga damit. Pero pumili na agad siya ng isang isusuot mamaya pagkapaligo. Pag nakapagpahinga siya ng konti, plano niyang maligo. Humiga si Marian sa malambot na kama. Iniunat ang katawang pagal sa malayong biyahe. Ipinikit ang mga mata pero ewan ba't tila balisa ang kanyang isip. Parang natatakot siyang di niya mawari sa nalalapit na pagharap nila ni James. Kung saan man naroon ang binata sa mga oras na yun, sigurado siyang uuwi ito mamayang gabi. Tiyak na makakaharap niya ito sa harap ng hapagkainan. Parang nakakakabanga naman. Hindi naman siya killer, pero sa kauna-unahang pagkakataon ay makakadaupang palad niyang lalaking nakatakda niyang itulak tungo sa malagim na kamatayan. Nagkagulatan pa sina Marian at James. Papanhik ang binatang kadarating lamang at papanaog naman ang bagong paligong si Marian. Matagal na mga sandaling nakatitig lamang sila sa mukha ng isa't isa. Napalunok si James sapagkat mabilis na dumako ang kanyang tingin sa harapan ng dalaga. Naaninag ang bikini na suot nitong bestida. Sa napagkakatigil sa gitna ng hagdanan na bahagyang nakabuka ang mga paa. Hay, nakangiting basag ni James sa katahimikang namagitan sa kanilang dalawa. You must be Marian. Hindi sila sadyang natutok ni Marian ang dibdib dahil ang pakiramdam niya ilalabas ang kanyang puso sa tindi ng kaba. Nagpilit din siyang ngumiti. Hi, yeah, I'm Marian. Naglahad ng kanang palad si James and I'm James. Nagpadala ng sulat si Mama. Posibleng araw na dumating ka. Napakaganda mo, Marian. Thank you. Kanina ka pa ba? Actually, nakatulog na ako. About 3 hours na siguro akong naririto sa mansion. Tumangutang si James. Kung nagpasabi ka lang agad na darating ka, sana'y nasundo kita sa terminal. Ayokong makaabalang masyado. Wala yun. Anak ka ng kaibigan ni Mama. You're a family. Thanks. Admit you umilit ito sa hagdanan para bigyang daan ng kanyang pagbaba. Nakangiti siyang tumungo. Dito at ipinagpatuloy ng pagpanaog. Naramdaman ni pare na parang tumatayo. Ang mga pinong balahibo niya sa batok at pag nakaramdam silang ganun ay nakatitiyak siyang may nagmamasid sa kanya. Alam niyang sinundan siya ni Jeff ng tingin kaya pinaglabanan niyang lumingon. Ewan ba kung bakit parang napapaso siya sa tingin ng binata. Mas gwapo ito sa personal. Napatunayan ni Marian. O siguro ay talagang nagbago lang ang tsura. Nag-improve sa paglipas ng mga taon. Hindi ito ganun kasimpatiko sa picture na nakita niya sa opisina ng mama nito. Lumabas siya ng mansyon, naglakad-lakad sa palibot. Nakakamangha, ang lahat niyang nakikita larawan ng karangyaan, of wealth and splendor, the spice of old money and the beauty of nature.
Wala sa loob na nahaplos niya ang kanang palad ng kanyang batok kasi may pakiramdam siyang nananayo pa rin ng mga pinong balahibo niya roon. May nagmamasid rin ba sa kanya kahit naroon na siya sa hardin? Sa pagkakataong ngayon ay hindi na napaglabanan ni Marian ang kagustuhang hanapin kung sino ang lihim na nagmamasid sa kanya. Baka si Tata Pedro o kaya naman ay isa sa mga kawani sa mansyon. Lumingali nga siya, marahang iniikot ang mga mata. Wala siyang makita. For the first time sa loob-loob ng dalaga, sumablay ang pakiramdam niya. Hindi na yata libel ang pananayo ng pinong balahibo niya sa bato. Dati-rati hindi sumasablay ang pakiramdam niya. Basta nagtayo anong ngayon ay nakatitiyak siyang there was somebody who secretly watching her. Mabilis na naibalik ni James ang hinawing kurtina nang makitang nagpalinga-linga si Marian. Parang namalayan yata ng dalaga na may lihim na nagmamasid dito. Malakas ang pakiramdam ni Loka. Nasa loob ng kanyang silid si James nang makitang lumabas ng bahay si Marian ay nasiguro nang binatang maglilibot-libot ito sa hardin at tamang-tama nakatunghay sa hardin ang kanlurang bintana ng kanyang silid. Mula roon niya palihim na sinundan ng tingin si Marian. Hindi maintindihan ni James kung bakit biglang sumigla ang pakiramdam niya. Kanina lang ay parang malungkot na malungkot siya, parang depressed na depressed. Pero mula nang makasalubong niya sa hagdanan si Marian, ewan ba kung bakit parang sumigla ang kanyang pakiramdam. In love ba siya? Tinamaan ba siya ng tinatawag na love at first sight? Nakangiti pero malungkot na napailing si James sa sarili. Here I am again. Hindi na ako nadala. Sa isip ng binata ay muling nanariwa ang kabiguan sa pag-ibig. Ang tungkol sa kanyang unang pag-ibig, si Dorothy. Napabuga siya ng hangin. Ipinilig ang ulo. Hindi na yun dapat maulit. Hindi na dapat. Nilisan niya ang tabi ng bintana. Naghubad ng damit. Pasalyang ibinagsak ang katawan sa malambot na kama. Napatitig siya sa kisame habang nakapatong sa noong isang braso. May nananariwang kirot sa kanyang dibdib kapag naaalala ang dating kasintahan. High school pa lamang na maramdaman ni James na in love siya kay Dorothy. Pero second year college na siya nang magawa niya itong pagtapatan ng pag-ibig. Hindi naman nagtagal at sinagot siya ni Dorothy. 2 taon din siyang naging magkasintahan bago ito nakipagtanan sa iba. Lalaki siyang tao pero napaiyak siya nang makarating sa kanya ang balita. Hindi matanggap ng kanyang pride na siya Yunico iho ng pinakamayamang mag-asawa. Sa San Rafael ay pinagpalit ni Dorothy sa isang pangkaraniwang lalaki lamang. Mula noon ay hindi na siya sumubok uling manligaw. He basically avoided any contact with opposite sex. Umiwas siya pati sa mga kaibigan. Hindi siya nag-a-attend ng mga party kahit may nag-iimbita sa kanya. Siguro isang paraan din niya yun ang pag-iwas sa mga babae. Kasi maraming babae basta may party. At ganun lang naman talaga ang simula niyon. Magkakakilala ang isang babae at isang lalaki. Posibleng sa pamamagitan ng mutual friends, magiging magkaibigan. Magkakahulihan ng loob hanggang maramdaman na lamang ng bawat isa na in love na sila sa isa't isa. At iyon ang iniiwasang mangyari ni James. Ang magkaroon ng kaibigang babae na dakong huli ay kanyang mamahalin. Ayaw na niyang magmahal na kung maaari. Ayaw na kasi niyang maulit ang ginawa sa kanya ni Dorothy. Ginawa naman niya ang lahat para maging masaya ang relationship nila ni Dorothy. At iwan sa kung anong dahilan kung bakit bigla na lamang siya nitong pinagpalit sa iba. Malalim ang sugat na iniwan niyon sa kanyang puso. But yes, it was one na hindi lamang sa kanyang puso nagmarka, kundi pati sa kanyang pride bilang lalaki. Hindi niya mauubos maisip kung anong meron ng lalaking iyon na wala siya. Kung tutuusin ay mas nakahihigit siya ng malaki sa lalaking sinamahan ni Dorothy. At iyon ang nagdadagdag ng asin sa sugat wika nga. Yung alam niyang mas nakahihigit siya, pero siya pa rin ang iniwan. Kaya hindi na yun dapat maulit. At upang hindi na yun maulit, dapat lang na umuwi siya sa opposite sex gaya ni Marian. Pero bakit napakalakas ng dating sa kanya ni Marian? Napakaganda nito. Agad niyang naalala si Alex Dizon na makasalubong ito sa hagdanan kani-kanila lang. Ang carve ng labi, a little bit spouted lower lip na parang ang sarap-sarap halikan. Ang waring nangingislap na mga matang tila nag-aanyaya ng kaibigan. At nakagat ni James sa kanyang labi nang maalala ang umbok ng bikining na aninag niya sa may kanipisang bestida ni Marian. Puti ang bikini nito. Napailing siya. May nararamdaman siya sa sarili. May nabubuhay na pagnanasa sa kanyang puson. Napalunok ang binata. Pilit niyang itinatanggi sa sarili. Pilit na itinatatong naaakit siya sa magandang si Marian. Sinasabi niya sa sariling siguro uhaw lang siya sa mainit na kanlungan ng isang babae. Matagal-tagal na rin kasi mula siyang nakakasiping.
Pilit niyang inunawak sa isip ang umbok ng ibabaw ng puting bikini, pero parang lalo lang ngayong nagiging malino sa kanyang utak. At ang isip ng lalaki mahusay sa pagpapayaman ng ganong tanawin. Pumapakabila sa nakikita ng mga mata. Mas malinaw ang gunugnin ng isip. At naramdaman na lamang ni James na nasa loob na ng kanyang brief ang kanang palad, hawak ang nagising na punong katawan. Ilang saglit pa, pinaliligayan niya ang sarili at ibinubulong niya, Marian, na sa gulat ay muntik nang mapalundag si Marian. Napalingon siya sa pinagmulan ng tinig. Tata Pedro, ako nga, magugulatin ka pala, ang sabing matamis ang ngiti. Sinundan kita kasi nakita kong lumabas ka ng bakuran. Parang nahuhulaan ko lang dito ang punta mo. Medyo napahiya ang dalaga sa pagiging mapanghas niya. Pasensya na ho kay Tata Pedro. Natanaw ko kasi itong talampas mula sa may hardin sa likod ng mansion. Nainganyo akong pumunta dito. Nagandahan ka siguro. Anito. Oh, delikado dito. Maraming mga taga Maynila ang nabibighani sa kagandahan nitong talampas. Na ito lalo't narinig nila ang lagaslas ng maliit na talon. Tinignan nito ang kaninurang lugar. Oo nga ho, habang nagmamasid ako sa may hardin, napatingala ako sa gawing ito at parang may narinig akong lagaslas ng tubig. Kaya heto pinuntahan ko. Maganda diba? Napakaganda ho Tata Pedro. Parang painting. Huwag kang magtitiwala sa lahat ng nakikita mong kaaya-aya Marian. Kung minsan ay mapandaya ang mga iyon. Alam mo bang dito nahulog ang papa ni Senyorito James? Oo, nahulog siya dito sa talampas kaya maagang namatay. Napailing si Marian. Nagilabot. Hindi na ikwento sa kanya. Ni Mrs. Guadalupe Mejia na nahulog dito ang asawa. Pero naitanong din niya sa isip. Talagang aksidente lang kaya ang pagkahulog dito ng lalaki. O baka naman sinadya. Nag-iisa siya ng mahulog dito. Sila ni Senyora. Nagpiknik sila rito at narinig na lamang naming lahat. Nagsisisigaw na si Senyora Guada nang hihingi ng saklolo kasi nga raw ay nadula si Don Ruben. Hindi na siya nagsalita pero tumibay ang kanyang hinalang hindi aksidente ang pagkahulog ni Don Ruben kung di sinadya. May taong nasa likod ng kamatayan nito. Sa uulitin huwag kang pupunta dito ng mag-isa. Paalala sa kanya ni Tata Pedro. Delikado, napakatarik ng talampas. Kapag natupilas ka dito doon ka pupulutin. Itinuro nito ang batuhan sa ilalim ng bangin. Magkakalasog-lasog ang katawan mo riyan pag nahulog ka. Napalunok si Marian. Nangilabot. Hinaplos niyang magkabilang braso. Halika na at bumalik na tayo sa mansyon. Mabuti pa nga ho. Parang bigla akong natakot sa mga kwento niyo Tata Pedro. Nag-aalala rin ako nang makita kong dito ka patungo. Kaya sinundan agad kita. Inalalayan ni Tata Pedro si Marian sa pagbaba sa talampas. Kanina palibhasa itinutulak ng excitement sa kagandahan ng tanawin ay walang pangambang inakyat ng dalaga ang lugar. Pero dahil sa ikinuwento ni Tata Pedro, biglang-biglay parang nangangatog ang kanyang tuhod sa pagbaba sa batuhan. Hiningal siya ng makababa. Magtagal ka ba rito? Nakangiting tanong ni Tata Pedro. Binitiwan na ito ang kanyang kamay dahil nasa patag na lugar na sila. Depende ho. Bakit nyo na itanong? Wala naman. Magkasabay silang tinungo ang panlikod na gate ng bakuran ng mansyon. Matagal na ho ba kayong nagtatrabaho dito? Matagal-tagal na rin. 2 taong gulang pa lamang si Senyorito James ay narito na ako. Aba, matagal na rin nga ho pala Dito na ako nagkauban. Ay nasaan ho ang pamilya niyo? Nasa kabilang bayan. Buwanan kong dumalaw ka sa pamilya ko. Hindi ho ba malungkot pag ganun? Medyo malungkot din nga. Pero kapag walang ibang paraan, napagtitiisan na yun ng tao. Napangiti siya sa sagot ng matandang lalaki. Kanina pa niya papansin na malalim itong magsalita. May laman ng mga sinasabi. Iniwan itong hindi nakakandado ang gate sa likod ng mansion at inabot lang nito ang tarangka. Mula sa likuran, pumasok sila. Sige magpahinga ka na, ang sabi. Ako'y may gagawin pa sa hardin. Salamat ho Tata Pedro. Salamat saan? Sa pag-aalala niyo, sa concern. Naku wala iyon. Anitong may kasabay na kumpas ng palad. Sige po. Good morning. Napalingan si James. Sandaling napabuka ang bibig ng binata nang malingon na ng magandang si Marian. Nakakaki-short ito at sleeveless blouse. Ang salaming di kulay nakata sa bandang noo. Preskong presko itong tingnan dahil bagong paligo. Good morning. Nakita kong patungo ka dito sa kwarto. Naisip ko mangangabayo ka siguro. Baka pwedeng sumama. Sure. Marunong ka bang mga bayo? Ngumiti si Marian. Iyon lang ang problema. Hindi ako marunong. Pero hindi mo ba ako pwedeng iangkas? Napalunok si James. Gusto sana niyang tumanggi yung mas malakas ang bulong ng puso na nagsasabing, Come on, James boy. Palay nang lumalapit sa manok.
Naisip na pwede naman niyang i-entertain ang bisita ng kanyang mama, pero kailangan maging cautious siya. Kailangan hindi lumawig ang paghangang nararamdaman niya para rito. Kapag hindi siya naging maingat, ay tinak na masaktan naman siya. Kinuha niya sa kwadra ang paboritong kabayo. Hinila iyong palapit kay Marian. Halika, tutulungan kitang makaalampaw kay Puti. Puti ang pangalang ibinigay niya sa paboritong kabayo dahil sa kulay nitong parang bulak. Lumapit si Marian. Hinawakan niya ito sa bewang at sa pagwelo naamoy niyang mabangong buhok ng dalaga. Saka napakalambot ng bewang nito. Babaeng babae. Ang nasa ibabaw na ni Puti si Marian ay si James naman ang dumamba para makasakay sa likod ng hayop. Nasa harapan niya si Marian. Pinalakad niya si Puti. Mabagal sa simula. Tama ang sabi ng mama ko nung nabubuhay pa. Simula ni Marian. Parang gusto nang mautal ng dalaga sa pagsasalita. Bakit anong sabi ng mama mo? Napakaganda raw dito sa hacienda ninyo. Nakarating na ba rito ang mama mo? Ekwan. Nakita niya yata sa picture na ipinapadala sa kanya ni Tita Guada. Pinipilit ni James na i-detach ang sarili na wala siyang nararamdaman. Pero napakahirap baliwalay ng isang magandang babae at simbangunang dalagang nakasakay niya sa kabayo. Para sa isang lalaki, napakahirap ilayo ng sarili sa isang babaeng ganoon kalapit. Bumabangga sa kanyang harapan ang puwet ni Marian at naramdaman ni James na nabubuhay ang kanyang pagkalalaki. Pumubundol-bundol sa kanyang harapan ang malambot na balakang ng dalaga sa bawat paghakbang ni Puti. Para mag-ibig niyang panuyuan ng lawi. Magtadagal ka ba dito sa amin? Tanong niya. Depende. Anong depende? Depende saan. Kung hindi ako masyadong makakaabala. Naku, hindi ka makakaabala. In fact, tiyak na matutuwa ang mama pag dumating yun at nakitang narito ka. Sabi kasi yun sa anak na babae. Sinasabi mo lang yan dahil kaharap mo ako. Mabait ang mama ko. Yun nga lang, madalas ay wala si Rito dahil mayroon siyang recruitment agency sa Maynila. Pero paminsan-minsan ay nakapagbabakasyon yun dito. Pwede naman niyang iwan ang opisina ng agency sa kanyang mga assistant. Hindi alam ni James na sa opisinang iyon unang nagkita si Marian at kanyang ina. Sa totoo lang, hindi ko pa rin siya nakikita ng personal. Kilala ko lang siya sa pamamagitan ng mga litrato nila ng mama ko. I'm sure matutuwa yun pag nakita ka dito sa hacienda. Bago namatay ang mama, sinabi niya sa akin kung paano ako makakarating dito sa hacienda ninyo. Salamat at dumating ka. Malilibang ka dito. At malilibang din siya sa isip-isip ni James. Hetong at pangalawang araw pa lang ni Marian sa hacienda ay parang makulay na ang kanyang paligid. Nilingon sila ng mga tauhan ng hacienda na nadadaanan nila sa pangabayo. Bawat isa ay nagpupukol ng humahangang tingin kay Marian. Alam iyon ni James. Alam niya ang kahulugan ng tingin ng mga kapwa niya lalaki. Nilibot niya ang hacienda. Maya-maya nang medyo mapagod na, ay nagpahinga sila sa lilim ng isang mayabong na punong mangga. It is like a paradise to me, komento ni Marian. Para sa naman sa akin, this is a sanctuary, sa isip-isip ni James. Sanctuary niya mula nang iwan siya ni Dorothy. Dito na siya naglagi mula nang sumama ito sa ibang lalaki. Nilingon siya ni Marian habang nakaupo ito sa nakausling ugat ng punong mangga. Alam mo, may napapansin ako sa iyo. Ano yun? Tanong ng binata. Ngumiti si Marian. Huwag ko na lang sabihin, baka ma-offend ka. Come on, hindi ako magagalit. Talaga? Hindi talaga. Ano ba yun? Paano ko ba sasabihin yun? Kasi napansin ko na parang wala ka sa sarili mo. Parang malungkot ka. Parang laging lumilipad sa malayo ang isip mo. May naaalala ka ba? Nagpilit ngumiti si James. Meron. Girlfriend mo siguro. Hindi siya umimik. Uy, nahihimik ang mama. Mukhang natumbo ko ang reason Ngumiti lang siya. Huwag na lang nating pag-usapan ang tungkol doon. Pero alam mo, medyo nagtataka rin ako sa'yo. Mukhang hindi ka namatayan. Gustong pamulahan ang mukha ni Marian. Bakit naman? Mukhang hindi ka nalulungkot. Mukhang hindi mo namimiss ang mama mo. No, dyan ka nagkakamali. Sabi niyang may kasabay na iling. Ang totoo, namimiss ko siya. We were very close nung nabubuhay pa ang mama. Kaya lang marunong siguro akong magdala. Nagagawa akong tumawa. Kahit I'm crying inside. Gustong mainggit ni James sa dalaga. Naway marunong din siyan magkunwaring kagaya ni Marian. Sana'y kaya niyang tumawa kahit ang totoo'y umiiyak ang kanyang puso. Hindi ka ba naiinip dito? Tanong ni Marian maya-maya. Bakit ka nagtanong ng ganyan? Kasi liblib ang lugar na ito. Ikaw na rin ang nagsabi kanina na this is like a paradise. Bakit ako maiinip kung ako'y nasa isang lugar na parang paraiso? Si Marian naman ang wala nang masasabi. Nasukol siya sa sarili niyang salita. Isa pa, nagsawa na rin ako sa buhay sa Maynila. Dugtong ni James, kalahati ng buhay ko'y halos doon ko ginugol.
In fact, doon na ako nag-high school at nag-college. Saan ka nag-college? Sa Ateneo. High school. Matlapit lang sa bahay namin sa Manila, sa St. Johnny's. Parang nagulat ang dalaga. Sa St. Catherine University? Oo, bakit alam mo ang eskwela ngayon? Doon ako nag-college. Napatitig ito sa kanya. Akala ko ba'y taga Davao kayo? Namutla si Marian. Nadulas ang dila niya, kaya nag-isip siya ng kasinungalingan. Kasi may tiyahin ako sa bandang Fairview. Nung manirahan ng ilang taon sa Canada ang mama ko sa kanyang second husband, naisip ko sa Maynila naman mag-aral. Para maiba naman ang lugar ko. Sinabi ko yun sa mama ko at pumayag naman siya. Ganun ba? Ewan lang ni Marian kung napaniwala niya ang binata. Conscious na conscious si Marian. Damang-dama niya ang malakas na attraction ni James sa kanya. Pero hindi rin niya nakakalimutan ang kanyang mission kung bakit siya naroon. Naroon siya para akitin si James, akitin at paibigin. At pagkatapos mula sa kanilang magiging relasyon ay iisip siya ng paraan kung paano ito mapapatay sa paraang parang aksidente ang nangyari. Sa paraang walang ibang mapaghihinalaan. Sinadya ni Marian na abutin ng isang makinis na batong buhay na nakita sa gawing kanan niya. At sa pagyuko ay sinadya niyang magtagal siya sa ganoong posisyon para masilip ni James ng matagal ang makinis niyang dibdib. Bigla siyang tumungay at nawuli pa niyang titig na titig nga ang binata sa kanyang dibdib. Lihim na napangiti si Marian. May dating din ako sa kanya. Tumatalab ang ginagawa ko. 2 linggo na si Marian sa asyenda at sa loob ng panahong iyon, nagawa niyang kunin ang tiwala ni James. Isang gabi habang nasa terrace sila ng mansyon, ay nag-confess sa kanya ang binata. Nakita kasi siya itong mag-isang umiinom sa terrace kaya pinuntahan niya. Sinusunan niya ng house robe ang kanyang pantulog na sa tinuupang hindi makita ang pamakat ng kanyang mga nipos. Umiinom ka na naman, sabi niya, patanong. Huwag ka sanang magagalit pero ilang gabi ko nang napapansin na parati kang umiinom ng mag-isa. Nilingon lang muna siya nito pero hindi agad sumagot. Tinungga nito ang laman ng baso. At sinalina niyo ng alak pagkatapos. Umupo si Marian sa kaharap na upuan. Nakakaabala ba ako sa pag-iisa mo? No, maupo ka lang dyan. Anitong may kasabay na mosyon ng palad. Kinalog-kalog nito ang yelong ibinigay sa baso ng alak. Ano bang problema mo? Bakit lagi ka nilang nag-iinom? Tanong niya. Napalunok si James at tumanaw sa karimlan ng gabi. Gusto mo bang malaman kung ano talaga ang problema ko? Tumitig ito sa magandang mukha ng dalaga. Kung okay lang sa'yo na sabihin sa akin, narito ako para makinig. Marian, hanito kasabay ng pagbubuga ng hangin. Ikaw ang problema ko. Napawang mga labi ni Marian. Nabigla. Akala ko ba'y welcome ako dito? Aniyang namula ang mukha. Bakit ngayon? No, anitong nagdaas ng isang palad. You're more than welcome to stay there. The problem is what? Problem is naramdaman kong nagmamahal ako sa'yo. Anitong tila nahihirapan. Mula nang iwan ako ng first love ko ay umiwas na ako sa mga babae. Umiwas akong makipagkiibigan dahil natatakot akong mauwiin sa pag-ibig. Pero heto at dumating ka. Bakit ayaw mo nang magmahal? Tanong ng dalaga. Dahil natatakot akong maulit ang nangyari sa una kong pag-ibig. Hindi naman pare-pareho ang mga babae. Sabi niya, hindi common niloko ka ni Kulasa ay lolokahin ka rin ni Maria. Hindi naman siguro lingid sa'yo ang katotohanan ng iba-iba rin ang takbo ng isip namin mga babae. Pero nakakatakot nang sumubok uli pagkatapos ng nangyari sa akin. Walang mangyayari sa buhay mo. Kung lagi kang magpapatalo sa takot, James, anong ibig mong sabihin? No guts, no glory. Iyan ang kasabihan, diba? Pero kung alam mo lang kung gaano kalalim ang sugat na naiwan sa dibdib ko, ay pagpalit ako ni Dorothy sa iba. Siguro hindi mo kayang sabihin sa akin ng ganyan. Hindi tayo binibigyan ng Diyos ng malalim na sugat na di natin kayang dalhin, James. So hindi pa man ibibigay sa atin ng isang particular na problema. Alam na ng Diyos kung paano natin iyon re-resolbahin. Napatitig ito sa kanya. James, ganon man ka talaga ang buhay, di ba? Kailangan mong mag-risk. Pero nakakatakot mag-risk. Parang nag-risk ka, parang ang possibility na masaktan ka. Pero hindi mo ba naisip na naroon din ang malaking posibilidad na baka maging successful ka sa pangalawang mong pagtatry? Natigilan naman si James at muling napatitig sa magandang mukha ni Marian. Pinalalakas mo ang loob ko, Marian, dahil ayaw kong manatili kang natatakot sa tawag ng pag-ibig. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi aaminin kong magaan din ang loob ko sa'yo. Napabuka ang bibig ni James, natigilan. Pero maya-maya nang islap ang mga mata. Marahan itong binitawan ng baso sa ibabaw ng metal na mesita at marahang tumayo. Nahandahan itong lumapit sa dalaga. Marian, totoo ba ang narinig ko? Halos di makapaniwalang tanong nito.
Nakipagtitigan si Marian sa binata. Hindi ka naman siguro, Bingoy. Pabirong sagot niya. Gusto ko uling marinig, Marian. Totoo ba ang narinig ko? Tumango ang dalaga. Totoo. At naging napakabilis na mga pangyayari. Biglang sinambilat ni James ang mahigpit na yakap si Marian. Kinuyumos ng mariring halik sa labi. At natagpuan rin lang ni Marian ang sariling nagpapaubaya. Maya-maya ginaya niya ang ginagawa nito. Umuka ang kanyang bibig at tinanggap ang dila nitong nakiran sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Nangalikaw yan sa loob ng kanyang bibig. Maya-maya nakipag-ispadahan ang dila niya sa dila ni James. Kapwa sila humihingal ng magbitiw. Oh Marian, you made me happy. Alam mo bang you're the very first woman na niyakap ko since nang magkahiwalay kami ni Dorothy. I love you so much too, James. Pero kapag narinig ko pa sa bibig mo ang pangalang Dorothy, mabilis akong aalis dito sa Hacienda Mejia at hindi na muli magpapakita sa iyo. Please don't ever do that. Baka sa pangalawang pagkakataon ay mabaliw na ako. Hindi ko na kayang mabingo sa pangalawang pagkakataon. Tapos na ang kabanata ni Dorothy sa buhay mo, James. Kaya kailangan kalimutan mo. Ako na ngayon ang nasa buhay mo. At muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Sa pangalawang pagkakataon, napapikit si Mary at muling dinama ang tamis ng halik ng binata. Yun ang unang masarap na halik na natikman niya. Yun ang unang halik na waring nadama, pati ng kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Mary ang paggapang ng isang palad ni James sa kanyang katawan. Gumapang iyon paitas hanggang dumating sa kanyang dibdib. Sa ibaba ng pantulog na sa tinaukop ng binata, ang kaliwa niyang dibdib ngunit damang-dama niya ron ang init ng palad nito. At ang maramdamang gumapang pababa ang palad, mandimpay na kiran sa laylayan ng kanyang pantulog, ay bahagya nito itong naitulak. James, baka may makakita sa atin. May pangambang saway ni hawak niya ang kamay nito. Kung ganun dadalhin kita sa lugar na walang ibang makakakita sa gagawin natin, ang sabi nito. At hindi na siya nakapagreklamo ng bigla siya nitong buhatin. Kinarga siya at ipinasok sa loob ng bahay. Saan mo ako dadalhin? Pansin niya ang pugto-pugto ang kanyang paghinga dala ng nagising na pagnanasa. Sa silid ko at pumasok nga sa silid nito. Sa ibaba napapailing na napasuntok pa sa hangin si Tata Bedjo na kanina pa nagkukubli sa makapal na dahon ng mga halamang palmera. Sayang, nauntol ang live show na mapapanood ko sana. Alam ni Maria na pwede pa sana siyang umatras kaninang naroon sila sa terrace. Doon ay maliit pa ang apoy, wika nga. Pero nang hayaan niyang makarga siya ni James at may pasok sa silid nito, alam niya ang kanyang ginaway parang pagbubuhos ng gasolina sa isang siga kumbaga. Paliliyabin niya ng maliit na apoy. Gusto sana niyang pigilin si James sa gusto nitong gawin, pero pakiramdam ng dalaga ay pagkakaitan din niya ang kanyang sarili kung pahihintuin niya ito. Sa matagal na paghahalikan nila ay nadarang na rin agad siya ng gusto at gusto niyang magkaroon niyo ng kaganapan. Marahan siyang inilapag ni James sa kama at para siyang namamalikmata na nakatingin lamang dito habang ito'y nagtatanggal ng mga saplot sa katawan. Napalunok siya nang makitang patibrip ay inalis ng binata, pero natakot man lumakas man ang kabog ng kanyang dibdib. Naman ni Maya na lalong nag-iinit ang kanyang pakiramdam nang makita ang matigas na pagkalalaki ni James. Marahan sila itong dinaganan sa ibabaw ng kama. Nagtagpong muli ang kanilang mga labi. Sa pagkakataong ito mas maapoy at mas marubdob. Napapikit na lamang si Maya nang maramdamang nasa kanyang hita ang mainit na palad ng binata. Gumapang iyon pataas at tinaplos ang ibabaw ng kanyang bikini. Inukop ng palad ang umbok niya. Maya-maya pa nasa loob na ng kanyang bikini ang palad. Humahaplos, nagpapadama ng masuyong init. Nagpapadama ng paghahangad na may kasamang pagmamahal. Ibinaba nito ang garter ng kanyang bikini at kusa siyang nag-angat ng balakang para madaling mahubad ang maliit na saplot. Siya na ang kusang pumadyak para ganap na magtanggal iyon nang sumabit sa bukong-bukong ng kanan niyang paa. Pareho na silang walang saplot, parang mga sanggol sa kanilang kahubanan. Inilagay siya ni James sa ibabaw nito. Nakaakla ang kanyang pagkababae sa puso nito. Kiss me, daing ni James. At dumapa si Marian sa katawan ng binata upang magkalapat ang kanilang mga labi. At habang magkalapat ang mga labi, naramdaman niyang gumapang ang isang kamay nito. Umilalim sa kanyang mga hita hanggang mahawakan ang kanyang pagkababae. Napaliyad si Marian sa ginawang iyon ni James. Oh, at mandi hindi na kaya pang patagalin ni James ang lahat. Mandi hindi na nito kayang tiisin pa ang umiigting na tensyon sa sarili. Mabilis nitong umigtad at inilagay si Marian sa ilalim. Pumwesto ito sa ibabaw ni Marian. Hinawi nito ng tuhod ang mga hita ng dalaga upang maghiwalay. I love you, Marian. I love you so much. Anito habang isinusubsob ang mukha sa pagitan ng balikat at leeg ng dalaga. Napakabungo mo.
Ibinubulong nito ang mga salitang iyon ay kumakatok din ito sa pinto ng langit. Mahirap, napapangiwi si Marian. May kirot, pero kakatuwang hindi niya may tulak si James. Sa halip tinulungan pa niya itong igiyang pagkalalaki tungo sa masikip na pintuan. Nang naroon na nakagat ni Marian ang pang-ibabang labi, napakalmot siya sa likod ni James. Ah, James, daig niya. At nagsimulang umindayag si James. Marahan, parang kinaiinggitan nito ang pag-ulos. Ayok sa ng dalaga bang nakaramdam na ito ng kirot. Marahan, napapangul si Marian sa bawat indayog ng binata. Hanggang unti-unting bumilis ang pag-indayog ni James. Pabilis ng pabilis. Hanggang wari hindi na ito kontrolado ang sarili. Waring kimukilos ito sa lakas na hiram sa nararamdamang pagnanasa. At naramdaman ni Marian para siyang hinahatak sa pataas, papataas ang papataas, tungo sa isang lugar na gusto niyang marating, bagat hindi pa niya napupuntahan. Papataas siya ng papataas at nararamdaman niyang lumulutang siya sa ulap, habang umiigting ang kirot sa puson na ibig kumawala. Yes, James. Iyon ang naidahin niya sa bawat pag-ulos ni James. Humihingal na sila pareho. Parehong habol ang paghinga. Natagpuan ni Marian ang sariling sinasalubong ang bawat pag-ulos ng binata. Parang gusto niya itong tulungang marating ang gusto nilang marating. Hanggang maramdam niyang malapit na. Konting indayog pa at naroon na maluktot ang katawan ni Marian. Mahigpit ang yakap sa leeg ni James. Natagpuan niya ang sariling kumakagat sa dibdib ni James upang huwag siyang mapasigaw sa nararamdamang luwalhati. At naroon nga, James, sabay silang huminto, sabay na waring parehong napagod. Umalis si James sa ibabaw ng dalaga, waring pagod na pagod. Dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Marian. Ang puting kisame, ang unang tinamaan ng kanyang tingin. Humihingal pa rin siya, namamasa ang likod sa pawis, tila manhid pa ang puson ng kaluwalhati ang luwalhati. Pero may umagos na luha sa kanyang mga mata. Nagtaas ng mukha si James para mahalikan ang pisngi ng dalaga. Umiiyak ka. Nagpahid ng luha si Marian. Napalunok. Bakit hindi mo sinabi sa akin na virgin ka? Hindi ka naman nagtanong eh. Nasaktan ka ba? Konti, huwag kang mag-alala. Sabi niya sa masuyong boses. Hindi ko tatalikuran ng bigitan sa atin. Hindi kumibo si Marian. Agad lumarawan sa kanyang isip ang masungit na mukha ni Mrs. Guadalupe Mejia. Kanina habang naglalamigin sila ni James, saglit niyang nakalimutang naroon siya para sa isang misyon. Naroon siya para patay ng lalaking kinatalit. Marahan niyang inalis ang nakapulupot na braso ni James sa kanyang katawan at bumangon. Isinuot niya isa-isa ang nahubad na mga damit. Babalik na ako sa guest room, sabi niya. Inaayos niya ang nagusot na buhok. Naging maagap si James. Mabilis itong nakabangon at niyakap na muli si Marian. At sadyang pinadako sa pagkababae nito ang kamay. Dito ka na magpaumaga. Marahan niyang tinabig ang kamay nito. Nakakahiya kanya na nasikta kapag natuklasan nilang wala ako sa guest room. Mag-iisip ng masama ang mga yun. Nakahanda naman akong pakasalan ka eh. Kahit na, babalik na ako sa guest room. Hindi siya napigil ng binata. Isang linggo pa ang lumipas bago dumating sa mansyon ng si Mrs. Guadalupe Mejia. Napakahusay nitong artista na sa loob ni Marian. Nakuha pa nitong magpatulo ng luha ng magkwento kunwari ang dalaga tungkol sa pagkamatay ng inang si Amanda. Oh, daing pa nito. Hindi man lang kami nagkita ng best friend ko bago siya nawala sa mundong ito. Hindi ko man lang siya nadalaw. Siguradong malaki ang hinanakit niya sa akin. No, tita, iling ni Marian. Hindi siya nagdamdam sa iyo. Ang totoo sa iyo niya ako sinabihang magpunta kapag wala na ako bang matakbuhan. Kaya dito nga ako nagpunta sa mansion ninyo. Nagkita kami ng isang mutual friend namin ng mama mo at siya ang nakabanggit sa akin. Na baka nga raw bigla kang dumating dito sa San Rafael, kaya isinulat ko na agad iyon kay James. Naging mabuti ba naman ang pagtanggap sa iyo ng aking anak iya? Nagkatinginan sina James at Marian. Nagkangitian. Oho naman tita, he's been kind and naughty. Pagkatapos mag-almusal ay lumakad si James kinabukasan. Iyon ang routine nitong tuwing umaga. Naglilibot sa asyenda para tingnan kung maayos na nagtatrabaho ang mga tauhan. Nagkaroon ng pagkakataon si Guada na kausapin ang sarili ng si Marian. Mukhang mabilis kang magtrabaho, Marian. Mukhang hindi ako nagkamali sa pagkuha ng serbisyo mo. Deklara nito. Bakit niyo nasabi yan? Hindi ako manhid, Marian. May nababasa ako sa pagpapalitan ng James ng tingin. Alam kong may namamagitan na sa inyo. Napatungo si Marian. Inaakala siguro ni Guada nang mabilis nilang pagkakaroon ni James ng relasyon ay bilang bahagi lang ng mabilis niyang pagtupad sa kanyang trabaho. Hindi dito totoo ang nararamdaman niyang pag-ibig para sa binata. Mabilis na nahulog kay James ang loob niya sapagkat daman niyang sincero ito sa kanya. Isa pa nalaman niyang minsan na itong nabigo sa pag-ibig at naaawa siya sa binata.
Hindi pinagsisisihan ni Marian na magitan sa kanilang James ang maraming beses na pagtatalik nila. Bukod sa mga gabing kinakarga siya nito papunta sa silid nito, may mga gabi ring pinapasok sa niya nito sa guest room. Sa simula dahil natatakot magbuntis, ayaw pang pumayag ni Marian. Pero kapag nahalik-halikan na siya nito, kapag nahaplos-haplos na siya nito, nauuwi ang kanyang pagtutol sa wala. Nagpapaubaya na rin siya at masaya naman siya. Marahil nga totoo yung sinasabing sa pag-ibig daw, ang pagbibigay at pagtanggap din. Sa pagbibigay niya kay James ay may pakiramdam siyang siya rin ang tumatanggap. Ano man ang namamagitan sa inyo ngayon, kung totoo man sa iyon o pagkukunwari lamang, gusto kong paalalahanan ka, Marian. Tila may pagbabantang paalala ni Guhada sa dalaga. Ayoko nang magtagal pa ito. Gusto kong gawin mo agad ang napag-usapan natin. Hindi ganon kadali yun, miss. Mahina pero merong sagot niya. Mapapadali mo kung gugustuhin mo. Salo nito. Sadyang nakipagtitikan sa kanya na parang naghahamon. Ang dalaga ang unang nagbaba ng tingin. Kailangan ko pang tsumenpo, Mrs. Mejia. Madali lang yan. Nakikita mo bang talampas sa likod nitong mansyon? Tumango siya. Yayain mo si Ron at pag nagkaroon ka ng pagkakataon, itulak mo siya tungo sa kanyang kamatayan. Nangilabot si Marian. Parang hindi niya kayang gawin kay James ang pagkakalunos na bagay na yun. Isipin lang niya ay parang nangingilo na siya. Lulupat sa isang nilalang na kay dali niyang natutunang mahalin. At tularan mo ako pagkatapos. Sabi pa ni Guada, kapag naitulak mo siya sa talampas, tularan mo ang ginawa ko. Ginalingan ko ang pag-iyak matapos kong itulak si Ruben sa talampas. Napakabuka ang bibig ni Marian. Ibig ninyo sabihin kayo ang, oo, itinulak ko si Ruben tungo sa kanyang kamatayan. Nangilakbot si Marian at naisip niya, baliw ang babaeng ito. Nasisiraan ng bait. Bakit ito nagawang patay ng sariling asawa? Mukhang nabasa nito ang laman ng kanyang isip at sinabi, masakit sa akin ang ginawa niyang paghanak sa ibang babae. Parang ininsulto niya ako. Hindi niya matanggap na baog ako. At mula noon ay nag-isip na ako ng paraan kung paano siya magagantihan. At iyon ang naisip kong paraan. Pero nakaganti na kayo sa kanya, Mrs. Mejia. Bakit pati si James ay kailangang madami? Are you that naive? Hindi mo pa rin ba naintindihan? Gusto kong mawala rin si James para mawalan ako ng kahati sa kayamanan ni Ruben. Total hindi ko siya kadugo. Wala kaming relasyon sa dugo. Saan mo man tingnan? Napabuntong hininga si Marian. Napatungo ang dalaga nang makitang tinititigan ni Guhada ang mukha niya. Gaya ng nasabi ko na, ayokong magtagal pa ito, Marian. Gawin mo agad ang napag-usapan natin. Maliwanag ba? Maliwanag ho. Mabuti. At tumalikod na ito. Taas ang noo. Walang lingon-likod na iniwan si Marian. Para itong isang walang habag na rin ang nag-utos sa isang berdugo. Napabuga ng hangin si Marian. Nag-isip. Alam niyang buhay na maniya ang mga ngani kapag hindi niya sinunod ang utos ni Mrs. Guadalupe Mejia. Isa pa magastos na niya ang malaking bahagi ng perang paunang bayad sa kanya ng gahamang bahalo ni Don Ruben Mejia. There was no other choice for her but to kill him. Nasabi niya sa isip, kailangang patay niya si James. Alam mo, hindi ko akalaing may sanggaya mong darating pa sa buhay ko. Madamdaming sabi ni James. Nakaupo sila noon sa tuktok ng talampas. Nakatanaw sa kalawakan ng hasyenda. At nagpapasalamat ako sa pagdating mo, Marian. Huwag mo ipagpasalamat ang pagdating ko, James, dahil ilang minuto na lang ay mahuhulog ka na tungo sa kamatayan mo. Kung hindi man ako dumating sa buhay mo, mayroong ibang babaeng darating. Sabi niya, sabi dun sa isang librong nabasa ko, bawat isa raw sa atin ay may nakatakda ng magiging katuwang o kasama sa buhay. At siguro ngay ikaw yun. Ginagap nito ang kamay ni Marian, dinala yun sa bibig at inilapat sa labi. Napapikit si Marian nang maramdaman doon ang mainit na labi ng binata. My God, ito ba ang lalaking papatayin ko? Ito ba ang nilalang na itutulak ko tungo sa kanyang kamatayan? Parang hindi ko kaya. Napakabait at napakamapagmahal niya. Pinisil-pisil ni James ang palad ni Marian. Ibinalik mo ang tiwala ko sa sarili. Mahuwi ng usal niya. Sapat lang ang lakas para marinig ng dalaga. Dati-rata'y guhong-guho ang pagtingin ko sa buhay. Huwag ka munang magsalita ng tapos. Hindi mo pa ako masyadong kilala, James. Wala sa haba o ikli ng pagkakakilala, nakikita ang tunay na pagkatao ng isang individual, Marian. At wala rin sa ikli o haba ng relasyon nararamdaman kung tunay ba o hindi ang nararamdamang pag-ibig. Ano ang ibig mong sabihin? Kahit kailan ka lang dumating sa buhay ko, nama kung ikaw na ang pag-ibig na bigay sa akin. Nang Diyos, naks naman, nagiging makata yata ang boyfriend ko. Huwag kang magpatawa. Hindi ako nagbibiro, sabi nito. Ang totoo, pinagpapahinga ko lang mabuti si Mama para sabihin na sa kanya ang nasa isip ko. Napalingon si Marian dito. Ano ba ang nasa isip mo? Baka mabigla ka. Kaya nga tinatanong kita ano ba yun?
Sasabihin ko na kay mama na mag-aasawa na ako. Deklara nito. At ikaw ang babaeng gusto kong pakasalan. James! O di nabigla ka nga. Maluwang ang ngiti nito. Gustong maiyak ni Marian. Parang lalabas sa kanyang blusa ang kanyang puso sa narinig. Masayang masaya siya. Lamang isang sayang di niya ganap na maipakita. Naroon siya hindi upang maghanap ng mapapangasawa. Naroon siya para sa isang misyon. Misyong bayad na sa kanya. Misyong patayin si James. Napatungo sa kandungan ng dalaga. Kung tutuusin ang pagkakataong iyon ay isang perpektong pagkakataon na para sa kanilang plano para kay James. Nasa tuktok sila sa talampas at ito ang nasa gawing malapit sa gilid ng bangin. Kung itutulak niya ito, ilang segundo lang at magkakalasog-lasog na sa ilalim ng talampas ang katawan nito. Pero paano niya gagawin iyon sa isang lalaki ngayon ay nag-aalok na sa kanya ng pangalan? Paano niya gagawin ang ganon sa isang nilalang na nag-aalok pa ng pangalan? O bakit hindi ka na nakakibo dyan? Nag-iinit ang kanyang mga mata. Hindi siya makatingin sa mukha ng binata sapagkat pakiramdam na nasa bingit na ang kanyang luha. Mapapaiyak na siya. Naikwento sa akin ni mama, maganda raw ang boses mo. Maganda ka raw kumanta. Pwede kang yang ang bride na rin ang kakanta sa araw mismo ng kanyang kasal. Pabirong na itanong pa nito. Napaingiti si Marian kahit nangingilid na ang luha. Meron ba namang ganon? Sabi niya. Di gagawa tayo ng history kung wala pa. Ikaw ang kauna-unahang bride na kakanta sa mismong araw ng kasal mo. Payag ka ba ron? Hindi na niya napigil ang luha. Kasi kitang-kita niya sa anyo ni James ang nararamdamang pag-ibig para sa kanya. Kasi lutang-lutang ang kaligayahang nararamdaman ito ng mga sandaling iyon. At hindi nito alam, wala itong dahilan para maging ganoon kaligaya. Naroon siya para sa isang misyon. Nilingon ni Marian ang malalim na talampas. Nagbuga ng hangin. Tiningnan niya ang katabing si James. Huminga uli siya ng malalim at tumayo na. Inihanda na niya ang sarili. Masakit sa kanya pero kailangan niyang gawin. Walang ibang paraan. Kailangan niyang gawin. At mukhang sinasamahan pa siya ng pagkakataon. Tumayo rin si James at nasa gilid ito ng talampas. Hindi pa pantay ang kinatatayan nito. Kaya medyo nakahilig ito sa gawing malalim. Alam ni Maria na wala itong masyadong pwersa at kapag nasorpresa pa niya, tiyak na mawawalan na igid ito ng panimbang at paalam na. Tiyak na makikipagkita agad ito kay San Pedro. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Tanong ito. Umakama si Maria na itutulak ito. Dumantay sa balikat nitong dalawa niyang palad. Nagbilang siya sa isip. 1, 2, 3. Ngunit mukhang mas matimbang ang utos ng puso kaysa utos ng isip. Imbis na itulak ang binatay, nagsaliko pa sa batok nito ang dalawa niyang braso. Yumakap siya dito ng mahigpit. Ano man ang mangyari, tandaan mong na mahal kita, James. Madamdaming sabi niya, hindi ka siguro maniniwal, pero ngayon pa lang ako nagmahal ng ganito. Ako rin, bulong nitong hinahaplos pa sa likod ng binata. At alam mo, nagpapasalamat pa ako ngayon na wala sa akin ang una kong pag-ibig. Kasi nagbigandaan iyon sa pagdating mo sa buhay ko. Nagangat siya ng mukha at nakipagtitigan dito. Maya-maya pa naglapat ang kanilang mga labi. Mariin, parang solo nila ang daigdig. Walang pakialam kung mayroong mang nakatingin sa kanila o wala. Kung mayroong mang naiingkit o nagagalit. Basta naisip ni Marian, hindi niya kayang patay ng lalaking ito. Ang tanging lalaking pinag-ukulan niya ng ganon kalalim na pagmamahal. Tungkol sa kasunduan nila ni Mrs. Mejia, bahala na. Basta hindi niya kayang gawin ang kanilang mga napagkasunduan. Matagal na naglapat ang kanilang mga labi. Marugdog. At nagpaubaya si Marian. Ibig niyang samantalin ng pagkakataon dahil alam niya sa sarili, iyon ang huling halik na matitikman niya mula kay James. Dahil sa aalis siya, tatakas siya at di na muling magpapakita pa sa lalaking imbis na patayin, ay natutunan niyang mahalin. Sa kanyang mansyon, ngit-ngit na ngit-ngit si Mrs. Mejia na tinatanaw ang matamis na eksena sa pagitan ng magnolia. Sa galit ni Guada ay nihalibas niya ang isang kristal na figuring regalo pa sa kanya ng asawa nung minsang mag-tour sila sa mainland China. Shit, sigaw ng Gina. Mukhang walang mangyayari sa pinag-usapan namin. Makikita niyang babae siya. Makikita niya. Nang gabing ngayon ay palihim na nag-impake ng kanyang mga damit si Marian. Haalis siya sa kalaliman ng gabi. Hindi na siya dapat abutin dito ng panibagong umaga. Kailangang makalayo agad siya. Isang mahabang sulat ang kanyang pinagkaabalang sulatin. Wala nang mga preliminaryo. Direkta ang mga gusto niyang sabihin tungkol sa kanyang damdamin sa tunay na pag-ibig na naramdaman niya para kay James. At oo, isinama na rin niya sa sulat na yun ang kanyang confession. Isang pagsisiwalat ang isang malagim na lihim. Ang lihim na si Mrs. Guadalupe Mejia ay isang kriminal ng kanyang asawa. Ipinagtapat din niya kay James ang tungkol sa maitim na planong naging kasangkot siya at tumanggap na siya ng kabayaran para doon.
Pero umatras siya sa bandang huli sapagkat naramdaman niyang mahal niya ang binata. I know that you will hate me after you read this letter. Pero hindi bali na. Basta iiwan ko lang sa iyong isang paalala. Mag-iingat ka sa mama mo. Ipaliligpit ka niya para masolo ang kayamanang naiwan sa iyo ng iyong papa. Paalam. Pinirmahan niya ang sulat at tiniklop. Umiiyak siya habang hinihintay ang oras ng kanyang pag-alis sa mansyon. Malayo-layo rin ang kanyang lalakarin pero hindi bali na. Ang mahalaga ay makalayo siya. Makalis sa pudar ng isang tila hibang na uhaw na dugo ng kapwa, si Doña Guapda. Ganap na 11:00 ng gabi, tahimik na ang kabuuan ng mansyon. Ganon na ang liblib na probinsya, maagang magsitulog ang mga tao. Bitbit ang kanyang maleta, patiyad na tinawid ni Mar ng hallway patungo sa maluwang na hagdanan. Nangangapa siya sa dilim ngunit nakabisa na niyang pasikot-sikot ng mansyon. Maingat ang kanyang mga hakbang. Nakarating siya sa main door. Pero nang akmana niyang binubuksan na iyon ay may mga kamay na tumakma sa kanya. Marian, Tata Pedro, ako nga, saan ka pupunta? Tata Pedro, huwag kang matakot, kakampi mo ako. Napatitig siya sa mukha nito. Narinig ko ang pag-uusap niyo ng senyor at batay sa nakikita ko sa anyo mo, hindi mo kayang gawin ang pinag-uutos sa iyo. Nagmamahal ka kay Senyorito James. Alam niyo, oo, halata ko. Ito na ang nagbukas ng pinto. Kung ganun, alam niyo ang plano ni Doña Guada. Mula nang marinig ko ang pag-uusap niyo, nabigla nga ako. Nangangailangan ho ng malaking halaga ang itay ko, Tata Pedro. Pumayag ho ako sa alok ni Mrs. Mejia dahil gusto kong madugtungan ang buhay ng itay ko. Nagpa-heart bypass operation ho ang itay ko. Huwag ka nang magpaliwanag sa akin. Wala nang panahon. Naniniwala ako sa iyo. Tata Pedro, oo, naniniwala ako sa iyo, Marian. Dahil hindi mo pinatay si Senyorito James kahit nagkaroon ka ng pagkakataon sa talampas. Magnanaig sa iyo ang pag-ibig mo sa kanya. Napaluha si Marian. Dinukot niya ang sulat na iiwan sana niya sa main box ng gate ng mansyon. Pakibigay na lang ho nito sa kanya, Tata Pedro. Hindi na ho ako dapat abutan dito ng umaga. Saan ka pupunta? Uuwi na ho ako. Babalik na ako sa Maynila. Halika, ihahatid kita sa labasan. May kakilala akong tricycle driver dyan sa labas nitong hasyenda. Ipapahatid kita sa kanya sa bus terminal. Naku, maraming salamat ho, Tata Pedro. Walang anuman. Malaki ang naitulong ng pagdating mo. Nagsinungaling ako sa iyo nung una. Ang totoo, kapapasok ko pa lang din dito bilang hardinero. Tauhan ako ng mga kamag-anak ni Don Ruben. Pinapasok ako dito para maniktik. Hindi rin sila naniniwalang aksidente ang pagkamatay ng Don. Ganun ho ba? Oo, o siya, halika na. Baka magising pa si Doña Guada. At nilamon na sila ng dilim ng gabi. 1 year later, balik na naman si Marian Ferrer sa dati niyang trabaho. Kumakanta sa club. Pero alam ng dalaga sa kanyang sarili na hindi na siya magtatagal sa ganoong trabaho. Mag-iipon lang siya ng sapat na halaga upang magamit sa anumang maliit na negosyo at pipirman na siya sa kanilang probinsya sa piling ng kanyang mga magulang at kapatid. 1 year later, bumalik na naman si Marian Ferrer sa dati niyang trabaho. Kumakanta sa mga club pero alam ng dalaga sa kanyang sarili na hindi na siya magtatagal sa ganoong trabaho. Mag-iipon lang siya ng sapat na halaga upang magamit sa anumang maliit na negosyo at pipirmi na siya sa kanilang probinsya sa piling ng kanyang mga magulang at kapatid. May mga naliligaw pa rin sa kanya, iba't ibang klaseng lalaki, mga negosyante, inchik at Pilipino. Bawat isa'y nangangarap na matikman siya, ngunit isang mahinahong ibaling mo na lang sa ibang damdamin mo ang lagi niyang itinutugon. Samantalang may mga binata rin namang naghahangad na maangkin siya, ibig siyang pakasalan. Ibig siyang igarahin. Pero pakiramdam ng dalagay nasaktan na ang kanyang puso mula nang makapanggaling siya sa San Rafael. Doon nabuksan ang puso niya sa tawag ng tunay na pag-ibig. Pero paglisan niya sa bayang iyon ay doon na rin niya yun nasarap. At marahil hindi na mabubuksang muli para mag-entertain ng bagong pag-ibig. Kamakailan ay nabasa niya sa isang broadsheet newspaper ang kinalabasan ng kasong parricide na isinampa ng pamilya Mejia laban kay Mrs. Guadalupe Mejia. Napatunayan ng korte na guilty ito without reasonable doubts at nahatulang mabilanggo ng habang buhay. Crime does not pay, but criminal does, nais sa loob niya. Salamat na lamang pala at hindi niya nagawang itulak si James sa talampas kahit nagkaroon siya ng pagkakataon. Kung napatay niya ito, hindi man siya maparusahan ng batas ay tiyak na magbabayad siya sa batas ng langit. Nilala niya ng personal sa recruitment agency ang brown envelope na kinilalagyan ng perang natira sa paunang bayad sa kanya ni Mrs. Mejia. Alam niyang hindi na matatanggap ng balong babae. Si James na ang makakatanggap niyon. Kaya nilaki pa niya yun ng maikling sulat. Sulat na humihingi ng tawad at pangakong magbabayad siya. Ibabalik ang nagalaw niya sa perang ibinigay sa kanya ni Mrs. Mejia kapag nagkaroon siya ng ganoong halaga.
Unti-unti siya nagsusubi ng pera para makusod man lang sa pagkakautang na iyon. Kapag nakaipon siya ng konti ay padadali niya yun sa address ng recruitment agency. Ang gabi ngayon ay isang pangkaraniwang gabi. Maraming customer sa Aquarius Pub House. Payday palibhasa. Punuan ng mga mesa. Isa siya sa mga pambato ng pub house kapag ganoong maraming customer. Para maging kawili-wili. Para sa mga customer, tumatanggap sila ng mga request at pagbati sa mga may kaarawan. Ang request ay sinusulat ng mga customer sa kapirasong tissue paper o anumang maliit na papel at ipinapaabot sa mga performer. Mga waiter ang nag-aabot niyon sa kanila. Okay, humihingal ang sabi ni Maya nang matapos ang isang mabilis na tiyempong awitin. Here is another request from one of our customer which says, what is it? Ang sabi niya, pwede raw ba akong kumanta? Nang isang love song at ihandog ko sa kanya. Teka, nasa likod ang karugtong ng request niya. Ihandog daw natin kay James Mejia. Napanganga si Marian, namutla. Pakiramdam niya may bumundol sa kanyang dibdib. Narito ba si James? At iginala niya ang kanyang tingin sa kabuuan ng pub house. Inisa-isa ng tingin ng mga mesa. At naroon nga, sa pinakahuling mesang malapit sa pintuan, naroon si James, kaharap ang isang nilikang hindi pa rin niya nakakalimutan, si Tata Pedro. Nagtaas ng kamay sa direksyon niya si James, nakangiti. Nakangiti rin si Tata Pedro. Nag-iinit ang mga mata ni Marian. My God, narito nga siya. Narito siya. At kahit nagbabara ang lalamunan dahil sa umaapaw na emosyon, ay minusyon na niya ang band leader na akumpanya sa mga performance. Isang kumpas lang ng daliri ay alam na ito kung anong kanta ang kanyang aawitin. Matagal na silang magkakasama sa trabaho. Pumailan lang ang intro ng isang love song at maya-maya pa nakidalo sa musikang tining Marian. Basag ang boses, piyaos dahil sa pinipigil na pag-iyak pero nasa tono, nasa tempo. Hindi nawawala ang galing ng isang sikat na artist sa anumang sitwasyon. Siya pa rin ang hinahanga ang singer na si Marian Ferrios. Nagtayuan ng mga customer, binigyan ng standing ovation ng mga awit na kumatakantang kalakip ang damdamin. Natapos ang awitin na nagpaalam si Marian sa mga customers sa pamamagitan ng mga kaway. Pagdating niya sa backstage, naroon na si James. Matagal kitang hinanap ang bungad sa kanya hanggang mabalitaan ko. Isa ito sa club na kinakantahan mo, kaya niyaya ko dito si Tata Pedro. Hinanap mo ba ako para sumbatan? No, hinanap kita para ituloy ang di natin natapos na pag-uusap sa may talampas. Sagot ni James ang tungkol sa pagpapakasal. James, oo, the offer is still there, open for you. Will you marry me? Inaalok mo pa rin ako ng kasal kahit nakipagsabwatan akong patayin ka. Pero hindi mo ginawa kahit nagkaroon ka ng pagkakataon. Which means minahal mo nga ako ng totoo. Malaking halaga ang nakataya. Hindi nakaimik si Marian. Ginagap ni James ang kanyang palad. Lalo akong naniniwalang hindi ka masamang tao nang matangdag ko ang mahigit 400,000 piso nang sabi mo'y natira sa paunang bayad sa'yo ni Mama. Dagdag pa nito, naisip ko hindi ka talagang mukhang pera at lalo kitang minahal dahil doon. Muntik na kitang ipinahamak. Pinisil nito ang kanyang kamay. Huwag na nating balikan pa yun, sabi nito. O siguro yun ang nakaguhit sa plano ng Diyos kung paano tayo magkakilala. Dahil kung hindi ka nakipagsabuatan sa mama ko, hindi talaga tayo magkakakilala. Pumayag ka na, Marian iya. Narinig ng dalaga. Paglampas ng tingin niya sa balikat ni James, ang ngiting-ngiting si Tata Pedro. Ang nakita niya, pag hindi ka pumayag na pakasal sa kanya, gabi-gabi rin akong malalasing, baka hindi ka maniwala. Pero mula nang umalis ka sa mansyon, ay gabi-gabing umiinom ang Jasking yan. At dahil walang makainuman, ako ang laging hinihila. Natawa si Marian at yumakap na siya sa binata. Nag-resign si Marian bilang singer ng Aquarius ng gabi ring iyon. Sabi ni James, hindi na raw siya kakanta kahit sa ang club mula ng gabing yun. At gaya ng napag-usapan natin noon, ikaw mismo ang kakanta sa araw ng ating kasal. O pwede ba talaga yun? Pwede yun. Marami ang matatawa sa atin. Bibilib nga sila, yun ang sabihin mo, dahil unique tayo. Natawa na lamang si Marian. Isang buhay na tawa, isang buhay na halakhak na magiging simula ng mailang na ligayang noon pa niya hinihingi.